Session is called to order. Everybody is requested to rise for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiliw, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, ay langit sa piling ko. Aming ligaya dapat may mawapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the invocation to be delivered by the Honorable Representative Bernadette Herrera D. from the Bagong Party List, Bagong Herrera Generacion Party List. Let us all put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we come to you today seeking for your guidance as we tackle different issues facing the country. We ask you to renew all of us in faith as we focus on the crucial work we are all mandated to perform. Fill us with your grace, Lord God, as we make decisions that will affect the Filipino people. Continue to remind all of us that the work we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for your greater glory and for the service of humanity. We are of adverse opinion here, yet we wish to mend our differences and reach agreement for the common good. Please grant us today the courage to stand by our convictions and the wisdom to act in the best interest of our countrymen. All these we ask through Christ our Lord. Amen. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we call the roll of members. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. The secretary is directed to call the roll of members. Roll call of members, honorable representatives, Abaya, Abayon, Abellanosa, Abu, Abueg, Asharon, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adiong, Adbincula, Agaraw, Agabaw, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbison, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagao, Bagatsing, Bagilat, Banal, Barbers, Barsaga, Batawil, Batocabe, Bautista Bandigan, Belaro, Belmonte Feliciano, Belmonte S. Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biazon, Millones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maria Bida, Brosas, Bulot Begtang, Cagas, Calderon, Calixto Rubiano, Caminero, Pagos, Revilla, Roapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque Hari, Roque Roelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahali,
Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar, Sevillano, Sema, Xiao, Silverio, Singson, Swansing Silita, Swansing Horacio, Suarez, Si Alvarado, Tan Munting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Shirley, Tejada, Tevez, Chanco, Ting, Tino, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Turabi Nataman, T, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Beretta, Vargas, Vargas Alfonso, Vilarde, Velasco, Velasco Catera, Veloso, Vergara, Villapuerte, Villanueva, Villarasa Suarez, Villarica, Villarin, Villago, Yap Arthur, Yap Melesio, Yap Victor, Yu, Zamora Mar Carmen, Zamora Ronaldo, Sarate, Subiri. With an affirmative vote of 205, negative vote 0, abstention 0, House Bill number 6449 is hereby approved on third reading. Mr. Speaker, I move for the consideration of on third reading of House Bill number 5578, printed copies of which were distributed to the members. And for this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and thereafter call the roll for nominal voting. The Secretary General is directed to read the title of the bill and proceed with the roll call of nominal voting. House Bill number 5578, an act separating Magtoma National High School, Dupligan Annex in Barangay Dupligan, Municipality of Tanudan, Province of Kalinga, from the Magtoma National High School, converting it into an independent national high school to be known as Biga National High School. Roll call of members, consideration of House Bill number 5578. Abaya, Abayon, Abilianosa, Abu, Abueg, Acharon, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agaraw, Agabao, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez France, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbizon, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagaw, Bagaching, Bagilat, Banal, Barbers, Barsaga, Batawil, Batucabe, Bautista Bandigan, Bilaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biason, Billones, Biron, Bulilla, Bondok, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Marabida, Brosas, Bulot Bigtang, Cagas, Calderon, Calixto Rubiano, Caminero, Campos, Canama, Cari, Casilaw, Castelo, Castro France, Castro Predinil, Catamco, Cayetano, Celeste, Serapica, Cerilles, Chavez, Chipeco, Co, Cubanco, Colillantes, Cortés, Cortuna, Cosalan, Crisólogo, Cuba, Cuaresma, Cueva, Dalipe, Datol, Daza, De Jesus, De Venecia, De Vera, Defensor, Del Mar, Del Rosario, De Los Montalia, Nimoporo Abdullah, Nimoporo Khalid, Duabit, Durano, Di, Ilago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Eusebio, Iberdone, Fariñas, Fernando,
Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Ferriol, Floyrendo, Flores, Fortun, Fortuno, Fentebella, Garbin, Garcia Gwendolyn, Garcia Jose, Garcia Albano, Garin Richard, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Heron, Goana Cristina, Go Mark, Gomez, Gonzaga, Gonzales Alexandria, Gonzales Arroyo Dong, Gonzales Fernando, Guriseta, Gullas, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halosos, Javier, Ko, Konghun, Labad-Labad, Lacson, Lagman, Lanete, Laugan, Lasatin, Liachon, Lee, Limkaychong, Lobregat, Lopez Benhur, Lopez Carlo, Lopez Manuel, Loyola, Macapagal-Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, mga Dodato Suarto, mga Dodato Sajid, Marcoleta, Marcos, Marino, Marquez, Martinez, Matugas, Miliana, Mending, Mendoza, Mercado, Mirsol, Montoro, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Nunez Maliñaon, Waminal, Ocampo, Olivares, Ong Edwin, Ong Henry, Ortega Pablo, Ortega Vini, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Primicia Sagabas, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Ramos, Relampagos, Revilla, Roapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque Hari, Roque Rogelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahali, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar, Savillano, Sema, Xiao, Silverio, Singson, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez, Si Alvarado, Tan Munting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Shirley, Tejada, Teves, Chanco, Ting, Tiño, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Ti, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Bareta, Vargas, Vargas Alfonso, Velarde, Velasco, Velasco Catera, Veloso, Vergara, Villaperte, Villanueva, Villarasa Suarez, Villarica, Villarin, Villago, Yap Artur, Yap Milesio, Yap Victor, Yu, Zamora Marcamen, Zamora Ronaldo, Sarate, Subiri. With an affirmative vote of 205, negative vote 0, abstention 0, House Bill number 5578 is hereby approved on third reading. Mr. Majority Speaker, I move for the consideration on third reading, House Bill number 6523, printed copies of which were distributed to the members, and for this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and thereafter call the roll for nominal voting. So moved, Mr. Speaker. The Secretary General is hereby directed to read the title of Bill number 6523 and call the roll for nominal voting. House Bill 6523, an act renaming the Ramon Magsaysay Technological University as the President Ramon Magsaysay State University, expanding its curricular offerings and strengthening its governing board, amending for the purpose of Republic Act number 8498 entitled, an act establishing the Ramon Magsaysay Technological University out of the integration of the Ramon Magsaysay Polytechnic College in the municipality of Iba, the Western Luzon Agricultural College in the municipality of San Marcelino, and the Candelaria School of Fisheries in the municipality of Candelaria, all in the province of Zambales, and appropriating funds therefore.
Roll call of members for consideration of House Bill 6523. Abaya, Abayon, Abellanosa, Abu, Abweg, Atcharon, Ako, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agaraw, Agabaw, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez France, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andara, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbizon, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagaw, Bagatsing, Bagilat, Banal, Barbers, Barsaga, Batawil, Batocabe, Bautista Bandigan, Belaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biason, Billones, Biron, Bulilla, Bundok, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maria Vida, Brosas, Bulot, Bigtang, Cagas, Calderon, Calexto Rubiano, Caminiro, Campos, Canama, Cari, Casilaw, Castelo, Castro France, Castro Predenil, Catamco, Caetano, Celeste, Serafica, Cerilles, Chavez, Chipeco, Cojuanco, Colientes, Cortés, Cortuna, Cusalan, Crisólogo, Cua, Cuaresma, Cueva, Dalipe, Datol, Daza, De Jesus, De Venecia, De Vera, Defensor, Del Mar, De Rosario, De Los Montalia, Di Maporo Abdullah, Di Maporo Muhammad Khalid, Duabit, Durano, Di, Ilago, Inverga, Irice, Irigel, Ermita Buhayen, Escudero, Espino, Estrella, Eusebio, Ibardone, Fariñas, Fernando, Perer Juliet Marie, Perer Luis, Periol, Floirendo, Flores, Fortuno, Ventevella, Garbin, García Gwendolyn, García José Enrique, García Albano, Garin Oscar, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Heron, Go Ana Cristina, Go Mark, Gomez, Gonzaga, Gonzales Alexandria, Gonzales Aurelio, Gonzales Fernando, Goroseta, Gulias, Hernández, Herreradi, Hofer, Halosos, Javier, Conjun, Labad-Labad, Lacson, Lagman, Lanete, Lugan, Lasatin, Tietchon, Lee, Limkaichong, Lobrigat, Lopez Benhur, Lopez Carlo, Lopez Manuel Luis, Loyola, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, Mangudato Suharto, Mangudato Sajid, Marcoleta, Marcos, Marino, Marquez, Martinez, Matugas, Miliana, Mending, Mendoza, Mercado, Mirasol, Montoro, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Noñez Malañaon, Guaminal, Ocampo, Olivares, Ong Edwin, Ong Henry, Ortega Pablo, Ortega Bininola, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Premisias Agabas, Kimbo, Radasa, Ramiresato, Ramos, Relampagos, Revilla, Ruapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque Jare, Roque Rogelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahali, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar Meri, Sabeliano, Sema, Siao, Silverio, Singson, Swansing Estrelleta, Swansing Horacio, Suarez, si Alvarado, Tambunting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Shernin, Tijada, Tebes, Chanco, Ting, Tino, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Ti, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Bareta, Vargas, Vargas Alfonso, Bilarde, Velasco, Velasco Cotera, Viloso, Vergara, Villaferte, Villanueva, Villaraza Suarez,
Rica, Villarin, Yulago, Yap Arthur, Yap Milesio, Yap Victor, Yu, Zamora Maria Carmen, Zamora Ronaldo, Sarate, Subiri. With an affirmative vote of 206, negative vote 0, abstention 0, House Bill number 6523 is hereby approved on third reading. Mr. Speaker, I move for the consideration on third reading of House Bill number 6524, printed copies of which were distributed to the members. For this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and thereafter to call the roll for nominal voting. So move, Mr. Speaker. The Secretary General is hereby directed to read the title of the bill of House Bill number 6524 and call the roll for nominal voting. House Bill 6524, an act further strengthening the powers and functions of the authority of the Freeport area of Bataan, amending for this purpose Republic Act number 9728, otherwise known as the Freeport area of Bataan Act of 2009. Roll call of members for consideration of House Bill 6524. Abaya, Abayon, Abellanosa, Abo, Abueg, Atsaron, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agaraw, Agabaw, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez France, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbizon, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bacao, Bagatsing, Bagilat, Banal, Barbers, Bazaga, Batawil, Batocabi, Bautista Bandigan, Bilaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Cristipuer, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biason, Billones, Beron, Bolilla, Bondoc, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maria Vida, Brosas, Bulet Bigtang, Cagas, Calderon, Calixto Rubiano, Caminero, Campos, Canama, Cari, Casilao, Castelo, Castro France, Castro Pedenil, Catamco, Caetano, Celeste, Seráfica, Ceriles, Chávez, Sipeco, Cojuanco, Coliantes, Cortés, Cortuna, Cosalán, Crisólogo, Cuba, Cuaresma, Cueva, Dalipe, Datul, Daza, de Jesús, de Venecia, de Vera, de Pensor, del Mar, de Rosario, de los Montalia, de Maporo Abdullah, de Maporo Muhammad Khalid, Duabit, Durano, Di, Ilago, Inverga, Irice, Irigil, Ermita Buhayan, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Eusebio, Ibardone, Pariñas, Fernando, Ferrer, Ferrer Luis, Periol, Ploirendo, Flores, Fortuno, Pentavella, Garbin, García Gwendolyn, García José Enrique, García Albano, Garin Oscar, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Heron, Go Ana Cristina, Go Mark, Gomez, Gonzaga, González Alexandria, González Aurelio, González Fernando, Goroseta, Gullias, Hernández, Herrera D, Hofer, Halosos, Javier, Kunhun, Labad-Labad, Lacson, Lagman, Lanete, Laugan, Lasaten, Lachon, Lee, Limcaychong, Lobrigat, Lopez Benhur, Lopez Carlo, Lopez Manuel Loyola, Macapagal-Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, mga Dodato Suharto, mga Dodato Sajid, Marcoleta, Marcos, Mariño, Marquez, Martinez, Matugas, Miliana, Mending, Mendoza, Mercado, Mirasol, Montoro, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Noñez Malañaon, Huaminal, Ocampo, Olivares, Ong Edwin, Ong Henry, Ortega Pablo, Ortega Bininola, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Premisia Sagabas, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Ramos, Pagos, Revilla, Roapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro,
Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque Rogelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahales, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Zambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar Mary, Sabiliano, Sema, Xiao, Silverio, Sinson, Swansing Estrelleta, Swansing Horacio, Suarez, si Alvarado, Tambunting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Sherny, Tijada, Teves, Chanco, Ting, Tino, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Ti, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Barreta, Vargas, Vargas Alfonso, Bilarde, Velasco, Velasco Catera, Biloso, Vergara, Villaferte, Villanueva, Villaraza Suarez, Villarica, Villarin, Yulago, Yap Arthur, Yap Milesio, Yap Victor, Yu, Zamora Marian Carmen, Zamora Ronaldo, Sarate, Subiri. With an affirmative vote of 206, negative 0, abstention 0, House Bill number 6524 is hereby approved on third reading. Mr. Speaker, I move for the consideration on third reading, House Bill number 6525, printed copies of which were distributed to the members. For this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and thereafter to call the roll for nominal voting. So move, Mr. Speaker. The Secretary General is directed to read the title of the bill number 6525 and call the roll for nominal voting. House Bill 6525, an act establishing a special defense economic zone inside the government Arsenal Defense Industrial Estate located in Camp General Antonio Luna Lamao, Municipality of Limay, Province of Bataan, creating for this purpose the Special Defense Economic Zone Authority. Roll call of members for consideration of House Bill 6525. Abaya, Abayon, Abellanosa, Abo, Agbueg, Acharon, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agaraw, Agabaw, Aglipay, Bilyar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbizon, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagaw, Bagatsing, Bagilat, Banal, Barbers, Barzaga, Batawil, Batocabi, Bautista Bandigan, Bilaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bundok, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maria Vida, Brosas, Bulot Begtang, Cagas, Calderon, Calixto Rubiano, Caminero, Campos, Canama, Cari, Casilao, Castelo, Castro Franz, Castro Predinil, Catamco, Caetano, Celeste, Serapica, Ceriles, Chavez, Chipeco, Cojuanco, Coliantes, Cortes, Cortuna, Cosalan, Crisólogo, Cuba, Curesma, Cueva, Delipe, Datol, Daza, de Jesús, de Berecha, de Vera, Defensor, del Mar, del Rosario, de Losa Montalia, de Mapora, Abdullah, de Mapora, Mohamed Khalid, Duabit, Durano, Di, Ilago, Inverga, Erice, Eriguel, Ermita Buagin, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Eusebio, Ibardone, Fariñas, Fernando, Ferrer, Juliet Marie, Ferrer Luis, Periol, Floirendo, Flores, Fortuno, Puentebella, Garbin, García, Gwendolyn, García, José Enrique, García Albano, Garin Oscar, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Heron, Go Ana Cristina, Go Mark, Gomez, Gonzaga, González Alexandria, González Aurelio, González Fernando, Garceta, Gullias, Hernández, Herrera D, Hopper, Halosos, Javier, Co, Conjun, Labad, Lacson, Lagman, Lanete, Lugan, Lasatin, Liachon, Lee, Limcaychong, Lobrigat, Lopez Benhur, Lopez Carlo, Lopez Manuel Luis, Loyola, Macapagal-Arroyo, Moseta, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, Mangudato Suharto, Mangudato Sajid, Marcoleta, Marcos, Mariño, Marquez, Martinez, Matugas, Millana, Minding, Mendoza, Mercado, Mirasol, Montoro, Nava, Nieto,
Noel Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Noñez Malañao, Nuaminal, Ocampo, Olivares, Edwin, Henry, Ortega Pablo, Ortega Bininola, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Premisias Agabas, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Ramos, Relampagos, Revilla, Roapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque, Rogelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahali, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar Mary, Sabiliano, Sema, Siao Silverio, Singson, Swansing Estrelleta, Swansing Horacio, Suarez, si Alvarado, Tambunting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Sherny, Tijada, Tebes, Chanco, Tinyo, Tolentino, Triñas, Tugna, Tupas, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Juliet, Rolando, Barreta, Vargas, Vargas Alfonso, Bilarde, Velasco, Velasco Cartera, Biloso, Vergara, Villaferta, Villanueva, Villaraza Suarez, Villarica, Villarin, Violago, Yap Arthur, Yap Milesio, Yap Victor, Zamora Maria Carmen, Zamora Ronaldo, Sarate, Subiri. With an affirmative vote of 206, negative 0, abstention 0, House Bill number 6525 is hereby approved on third reading. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we include additional co-authors to House Resolution number 6577 as contained in the list to be submitted by the Committee on Rules. So move, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, we are in receipt of a message from the Senate informing the House that the Senate has passed with amendments House Bill number 4938 entitled An Act Creating a Barangay to be known as Barangay Poblacion 3 in the municipality of Villanueva, province of Misamis Oriental. We have been informed that the Committee on Local Government, sponsor of House Bill number 4938, as well as the author thereof, have no objections to the amendments of the Senate to the said House Bill. Mr. Speaker, in accordance with our rules, I move that we concur with the Senate amendments to House Bill number 4938. So move, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we designate the following members to the Bicameral Conference Committee on the disagreeing provisions of House Bill number 4863 and Senate Bill number 1239 on restoring the authority of the PNP, CIDG to issue subpoena ad testificandum or subpoena duces tecum. Number 1, Representative Romeo M. Acop. Representative Raul C. Tupas. Representative Francisco Jose F. Matugas II. Representative Edgar Mary S. Sarmiento. Representative Leopoldo N. Batawel. And Representative Manuel Monsor T. Del Rosario III. So move, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we now proceed with the reference of business and request that the Secretary General be directed to read the titles of bills and resolutions on first reading, as well as communications and committee reports. So move, Mr. Speaker. The Secretary General is hereby directed to read the title of the bill and resolutions for first reading.
Reference of business bills on first reading. House Bill 6662, mandating law enforcement personnel to wear a body camera. Representative Villaperte. To the Committee on Public Order and Safety. House Bill 6663, creating the Banana Industry Development Council. Representative Villaperte. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 6664, institutionalizing the Philippine Abaca Industry Development Program. Representative Villaperte. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 6665, providing for revised apprenticeship program. Representative Villaperte. To the Committee on Labor and Employment. House Bill 6666, creating a dental unit in every rural health unit. Representative Villaperte. To the Committee on Health. House Bill 6667, requiring the establishment of dialysis clinics. Representative Villaperte. To the Committee on Health. House Bill 6668, establishing the Philippine Energy Research and Policy Institute. Representative Villaperte. To the Committee on Energy. House Bill 6669, granting hazard pay to covered employees of the government. Representative Villaperte. To the Committee on Appropriations. House Bill 6670, amending Republic Act 8439. Representative Villaperte. To the Committee on Science and Technology. House Bill 6671, increasing the penalty for overloading of passengers. Representative Villaperte. To the Committee on Transportation. House Bill 6672, establishing the Police Law Enforcement Courts. Representative Villaperte. To the Committee on Justice. House Bill 6673, establishing a national program for the coffee industry. Representative Villaperte. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 6674, providing that all contractual and casual employees in the government service be paid corresponding wages. Representative Villaperte. To the Committee on Appropriations. House Bill 6675, granting night shift differential pay. Representative Villaperte. To the Committee on Appropriations. House Bill 6676, providing for the registration, licensure, and practice of food technology. Representative Villaperte. To the Committee on Civil Service and Professional Regulation. House Bill 6677, granting civil service eligibility under certain conditions to government employees. Representative Gatchalian. To the Committee on Service and Professional Regulation. House Bill 6678, adjusting the 13-month pay and other benefit tax rate for purposes of income taxation. Representative Gatchalian. To the Committee on Ways and Means. House Bill 6679, granting Philippine citizenship to Hans Gointer's Stroop. Representative Umali. To the Committee on Justice. House Bill 6680, requiring all operators, franchise holders, and service providers of mass transport passenger trains and light rail services to acquire comprehensive third-party liability. Representative Bayon. To the Committee on Transportation. House Bill 6684, streamlining the processing of applications, clearances, and permits in government agencies. Representative Marino. To the Committee on Information and Communication and Technology. House Bill 6685, mandating the interview of at least one woman in hiring for any employment vacancy. Representative Antonio. To the Committee on Labor and Employment. House Bill 6687, establishing a regular district office of the LTO in Morongasar. Representative Rodriguez Isidro. To the Committee on Transportation. House Bill 6691, amending Republic Act 8799. Representative Yap Artur. To the Committee on Banks and Financial Intermediaries. House Bill 6692, rectifying errors stated in history textbooks. Representative Nieto. To the Committee on Basic Education and Culture. Resolutions, House Resolution 1473, encouraging the DepEd and CHED to include in the senior high school and college curriculum the teaching of the award of the Arbitral Tribunal in the West Philippine Sea. Representative Vilaro. To the Committee on Basic Education and Culture and the Committee on Higher and Technical Education. House Resolution 1474, inquiring into the extent of the country's foreign debt. Representative Vilaro. To the Committee on Rules. House Resolution 1475, expressing the profound sympathy and sincere condolences of the House on the death of Honorable Tobias C. Enverga Jr., the first ever Filipino-Canadian who served as senior senator in Canada. Representative Vilaro. To the Committee on Rules. House Resolution 1476, exhorting NEDA and the DOLE to implement measures that will bridge the growing education gap. Representative Vilaro. To the Committee on Economic Affairs. House Resolution 1477, exhorting the DFA to initiate measures that will protect undocumented Filipinos living in the USA. Representative Vilaro. To the Committee on Foreign Affairs. House Resolution 1478, requesting the House Committee on Constitutional Amendments to consider making education as one of the powers that will be exercised by the federal government in the proposed federal constitution of the Philippines. Representative Vilaro. To the Committee on Constitutional Amendments.
House Solution 1479, creating an ad hoc committee tasked to study the construction of a new House of Representatives building, Representative Villaperte. to the Committee on Rules, Communications 2016 Annual Report of the Philippine National Commission for UNESCO. to the Committee on Basic Education and Culture, Letter dated 10 October, Secretary Ramon M. Lopez, Chairperson, Export Development Council. to the Committee on Trade and Industry, Letter dated October 19 of Dolores B. Binwang, Municipal Mayor, Quezon. to the Committee on Appropriations, Letter dated October 20 of Saldi S. Villa, Governor, Province of Siquijor. to the Committee on Public Works and Highways, Letter dated 24 October of Nestor A. Espinilla, Governor, BSP. to the Committee on Banks and Financial Intermediaries, Letter dated 25 October of Attorney Guillermo B. Asido, Administrator, Intramuros Administration. to the Committee on Appropriations, Third endorsement dated 25 October 2017 of Alex C. Roldan, Regional Director, DILG. to the Committee on Local Government, Letter dated October 30 of Maria Agleda Ilim, State Auditor, COA. to the Committee on Appropriations, Letter dated October 30 of Attorney Glenn A. Pangapalan, General Manager, Philippine Fisheries Development Authority. to the Committee on Appropriations, Letter dated October 30 of Henry C. Jr., President and Chief Executive Officer, National Grid Corporation of the Philippines. to the Committee on Energy, Letter dated October 30 of Salvador C. Medjaldea, Executive Secretary. to the Archives, Letter dated 8 of November 2017 of Vincent C. Bolivar, Senior Deputy General Counsel, BSP. to the Committee on Banks and Financial Intermediaries, Annual Audit Report on the Zamboanga City Special Economic Zone Authority. to the Committee on Appropriations, 2016 Annual Report of the DTI. to the Committee on Trade and Industry, Committee Reports, Report Number 478 on House Bill Number 6702. to the Committee on Rules, Report Numbers 488 and 489, House Bill Number 6707 and 6708. to the Committee on Rules, Report Number 490 and House Bill Number 6710. to the Committee on Rules, Report Number 491 and House Bill Number 6711. to the Committee on Rules, Report Number 492 and House Bill Number 6714. to the Committee on Rules, Report Number 419, House Bill Number 6715. to the Committee on Rules. Majority Leader, Mr. Speaker, I move for the consideration on third reading, House Bill number 6570, printed copies of which were distributed to the members. And for this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and thereafter to call the roll for nominal voting. So move, Mr. Speaker. the Secretary General is directed to read the title of Bill Number 6570 and call the roll for nominal voting. House Bill Number 6570, an act prohibiting leaving children below 8 years old unattended in motor vehicles. Roll call of members. Consideration House Bill Number 6570. Abaya, Abayon, Abellanosa, Abu, Abueg, Acharon, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agaraw, Agabao, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez France, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbizon, Arcillas, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagaw, Bagaching, Bagilat, Banal, Barbers, Barsaga, Batawil, Batocabe, Bautista Bandigan, Belaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertis, Biason, Billones, Biron, Bulilla, Bundok, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maravida, Brosas, Bulot Bigtang, Cagas, Calderon, Calixtorbiano, Caminero, Campos, Canama, Cari, Casilaw, Castelo, Castro Franz, Castro Fedenil, Catamco, Cayetano, Celeste, Serafica, Cerilles, Chavez, Chipeco, Coanco, Collantes, Cortés, Cortuna, Cosalan, Crisólogo, Cua, Cuaresma, Cueva, Dalipe, Datol, Daza, De Jesus, De Venecia, De Vera, Defensor, Del Mar, Del Rosario, Del Oso Montalia, Dimaporo Abdullah, Dimaporo Khalid, Duabit, Durano, Di, Elago, Enverga, Erice, Eriguel, Ermita Buain, Escudero, Espina,
Espino, Estrella, Eusebio, Everdone, Fariñas, Fernando, Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Feriol, Floirendo, Flores, Fortuno, Pentebella, Garbin, Garcia Gwendolyn, Garcia Jose, Garcia Albano, Garin Richard, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Heron, Guana Cristina, Gomark, Gomez, Gonzaga, Gonzales Alexandria, Gonzales Aurelio Dong, Gonzales Fernando, Goreseta, Gullias, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halosos, Javier, Ko, Kunghun, Labad-Labad, Lacson, Lagman, Lanete, Laugan, Lasatin, Liachon, Lee, Limkaychong, Lobrigat, Lopez Benhur, Lopez Carlo, Lopez Manuel, Loyola, Mapaglaroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, Mangudadatu, Suarto, Mangudadato Sajid, Marcoleta, Marcos, Mariño, Marquez, Martinez, Matugas, Miliana, Mending, Mendoza, Mercado, Mirasol, Montoro, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Núñez Maliñaon, Waminal, Ocampo, Olivares, Ong Edwin, Ong Henry, Ortega Pablo, Ortega Vini, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Primicia Sagabas, Kimbo, Radasa, Ramiresato, Ramos, Relampagos, Revilla, Roapuno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roquehari, Roque Rogelio, Sakdalan, Sagarbaria, Sahali, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandoval, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar, Savillano, Sema, Xiao, Silverio, Singson, Mansig Esteritas, Mansig Horacio, Suarez, Alvarado, Tambunting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Sherny, Tejada, Teves, Chanco, Ting, Tiño, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Ti, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Bareta, Vargas, Vargas Alfonso, Velarde, Velasco, Velasco Catera, Veloso, Vergara, Villapuerte, Villanueva, Villarasa Suarez, Villarica, Villarín, Yulago, Yap Arthur, Yap Melesio, Yap Victor, Yu, Samora Carmen, Samora Ronaldo, Zarate, Subiri. With an affirmative vote of 209, negative 0, abstention 0, House Bill number 6570 is hereby approved on third reading. Mr. Speaker, Mr. Speaker, inquiry, parliamentary inquiry, Mr. Speaker. may we request the gentleman to give the floor leader the floor so that we can finish our business. Mr. Speaker, I move that we direct the Secretary General to transmit immediately to the Senate the bills approved on third reading. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move to acknowledge the following attendees to hear the speech of the Representative Rosana Vergara. Ms. Dory Pineda, Ms. Florida Ms. Rice, Oka, to be recognized. Mr. Eugene Minto, Ms. Carmi Liena, Ms. Lucille Batalla, Mr. Felix Minto, Mr. Lore Jacinto, Ms. Kerry Perez. I move that we acknowledge this guest, Mr. Speaker. Welcome to the House of Representatives. Mr. Speaker, today being a Monday and pursuant to our rules, I move that we open the privileged hour. Is there an objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. I now move that the gentleman from the 3rd District of Negros Oriental, the Honorable Arnolfo A. Teves Jr., be recognized to avail of the privileged hour. So move, Mr. Speaker. The Honorable Arnolfo Teves Jr. is recognized to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, everybody. I rise here this afternoon in support of the President's war on drugs. And I also like to speak in behalf of all the LGUs of the country
Kung matatandaan natin, last year sa ginawa nating budget, meron tayong nilaan na 750,000 pesos para itulong sa lahat ng LGU sa ating bansa for their outpatient community-based rehabilitation programs. Let us also remember that in the war on drugs, there's two fronts: supply reduction and demand reduction. We're doing much effort on the supply reduction side. Yung demand reduction side, meron tayong tinayong rehab, okay naman. Ang gusto ko lang sana, na sana naman yung nilaan natin na 750,000 bawat LGU, dumating na sa mga LGU. Kanina lang, bago ako pumunta dito, kinausap ko yung kapatid ko na mayor ng Bayawan City, kung natanggap na nila yung pera na galing sa national government para sa outpatient community-based rehab program na tulong ng gobyerno sana sa mga LGU. Hindi pa daw nila natatanggap. And I believe this is true for the rest of the country. Kaya lang ako nagsalita ngayon na gusto kong ipaalala na iparating na sana natin kung anong ahensya man yun nanggagaling or manggagaling yung pera na itulong natin sa mga LGUs dahil hindi naman lahat ng LGU may extra budget for the community-based rehabilitation program. Hindi ko alam ano nangyari sa narinig ko nga, nakaltasan yon, hindi na 750, pero kahit paman magkano, kung naging 350 man, naging 300, sana lang maparating na sa mga LGU sa buong bansa. That's all, Mr. Speaker. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Teves to the Committee on Rules for its appropriate action. So move, Mr. Speaker. There is a motion to refer the speech of the gentleman to the Committee on Rules. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Speaker, I now move that the lady from the 3rd District of Laguna, the Honorable Representative Sol Aragones, be recognized to avail of the privileged hour. So move, Mr. Speaker. Representative Sol Aragones is recognized to deliver her privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Kapani-paniwala po ba sa ating makabago at patuloy na nagbabagong panahon ay mayroon pa rin tayong mga kababayan na hindi itinuturing ng mga tao? Ipinanganak, nabuhay, lumaki, tumanda, at ang iba ay namatay na, pero hindi man lamang kailanman ay naging tao sa mata ng ating batas? Mr. Speaker, my fellow representatives of our people, ladies and gentlemen, I stand before all of you today on a matter of personal and collective privilege, and on behalf of the children in our country who do not only deserve to live, but more importantly, deserve to enjoy all the rights and privileges of being a citizen of our country. 2 years ago, Republic Act number 10661, or the National Children's Month Act, was enacted into law. It declared the month of November of every year as the National Children's Month to commemorate the adoption of the Convention on the Rights of the Child by the United Nations General Assembly in 1989. This annual commemoration seeks to instill the significance of safeguarding and promoting the rights of children in the Filipino consciousness. Sana po ay hindi lamang natin maalala o alalahanin ang mahalagang kaganapang ito. Sana po ay may dahilan din tayo upang ito ay ipagdiwang o ipagbunyi. Mangyayari lamang po ito kapag naisakatuparan o isinabuhay natin ang mga pangako sa pandaigdigang kasunduan na ito. Mr. Speaker, by accepting the convention, our country committed itself to undertake all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment
on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members. Moreover, with the ratification of this instrument in 1990, our country has been entrusted with the mission to undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized under the Convention. With regard to economic, social, and cultural rights, our country is also tasked to undertake such measures to the maximum extent of our available resources within the framework of international cooperation. Napakahaba po ng listahan ng mga karapatan ng mga bata, pero numero 1 po rito ay marehistro ang kanilang kapanganakan. Article 7 of the UN Convention on the Rights of the Child expressly states that a child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality, and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. Without the necessary registration, children will be invisible, uncounted, and unreached by government services due to them. According to UNICEF, there are 135 million children under the age of 5 in Asia and the Pacific who have not had their births registered. In 2013, at least 7.5 million Filipinos have not registered their names upon birth and were therefore stripped of some civil and democratic rights, such as a secondary education and the right to vote. A major barrier to universal birth registration in Asia is the lack of public awareness about registration as a fundamental right, often seen as mere formality and not given importance as compared to bigger issues such as poverty and hunger. Children, especially those in far-flung areas, are denied enrollment or cannot graduate from high school because they have no birth certificates to prove their age or identity. Worse, they cannot find decent work and raise their families just because of a piece of paper or the lack of it. Silipin po natin ang halimbawang ito. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Child-Centered Plan noong 2013, ang ARMM po ang may naitalang pinakamataas na insidente ng unregistered individuals na pumalo sa 62% o humigit kumulang na 970,000 na katao. Halos 1 milyong Pilipino po ito na hindi kinikilalang tao ng ating batas nang dahil lamang sa isang formalidad. At ito po ay sa isang rehiyon pa lamang. Isa pa, tingnan po natin ang kwento ni Mirna, isang high school teacher na sa gulang na 58 ay isa sa mga 150 hanggang 300 kataong pumila noon sa City Hall ng Maynila para lamang makapag-file ng kanyang late birth registration. Bagamat siya ay nakapag-aral at nakapagtrabaho pa sa abroad, nagkumahog siyang makapagparehistro dahil nahihirapan siyang kunin ang kanyang retirement benefits bilang isang guro. Sigurado po akong mayroon pa siyang pinakitang birth certificate para makapag-aral at makapagtrabaho sa abroad na kinakailangan ng pasaporte, na ang pinakamahalagang requirement ay ang birth certificate. Sigurado, peke ang kanyang birth certificate at nalaman na lamang ito kinalaunan, kaya nga hindi niya makuha ang kanyang retirement benefits. Sigurado, napakarami pang ibang mga kababayan natin ang napipilitang pumeke ng birth certificate para lamang mabuhay at makapaghanap buhay. Sigurado, ayaw natin ng isang bansang binubuo ng mga namimeke. Sigurado po tayong wala silang kasalanan kung bakit wala silang original na birth certificate. Pero natulak silang maghanap ng peke nang dahil sa matinding pangangailangan. At ito po ay sa Maynila, hindi sa kung saang liblib na lugar, malayo na bundok o mas malayo pang sa isla. Isa pa, hindi na po makakatulong ang pagtitig sa problema.
Ang makakatulong ay ang paghanap ng solusyon at ang isa sa ating nasa palad natin ito bilang mga mambabatas. As one of the proponents of House Bill number 6221 or the Filipino Identification System Bill, I feel that it is imperative that we ensure our citizens are all registered because the essential information in the Filipino ID would come from their birth certificates. Civil registration and vital statistics, on the other hand, is the continuous, permanent, compulsory, and universal recording of the occurrence and the characteristics of vital events of the population in accordance with the law. Officially registering the vital events in people's lives is central to the development and good governance. Mr. Speaker, pare-pareho po tayong lahat ng hangarin para sa ating kapwa Pilipino, lalo na sa mga batang Pilipino. Ito ay makapagbigay ng tulong at serbisyo na nararapat para sa kanila. Hindi magiging angkop at epektibong ating mga programa kung wala tayong sapat na datos. Ilan nga ba ang mga bata sa ating mga distrito? Ilan nga ba ang mga batang may partikular na sakit at kinakailangang tutukan at paglaanan ng pondo? Ilan nga ba ang mga batang nasasawi at sa anong mga kadahilanan umaabot ito sa puntong yon? Ilan nga ba ang mga batang tumitigil sa pag-aaral at sa anumang dahilan? Hindi ko po alam. Marahil ang iba ay hindi rin alam. Pero ang sagot sa mga tanong nito ay kinakailangan upang makapagbuo tayo ng mga konkreto at kumpletong solusyon. Lahat ng ito ay malalaman natin kung mayroon tayong sistema ng pagrehistro at pagkalap ng iba't ibang impormasyon. Let us ensure that birth registration as a basic human right should be available and accessible to all. That is, with fees for late registration being waived and shouldered by the state. First, there should be a free reconstruction of birth certificates. Second, we need to adopt the digitization of records to make civil registration processes take advantage of modern technology and become more responsive to local realities. Third, the barangay civil registration system should be strengthened to make a civil registration more reachable and manageable at the grassroots level. Fourth and last, we need to allocate the necessary budget for capacity building of LGU officials in strengthening the civil registration mechanism. Mr. Speaker, I am optimistic about the potentials and possibilities of finally solving this problem, as there are now several measures of civil registration and vital statistics filed in the 17th Congress. As chairperson of the Committee on Population and Family Relations, we will soon be deliberating on these bills because we cannot afford to delay action on these basic rights of the people, especially our children. We are grateful for the assistance of the Civil Registration and Vital Statistics Coalition and the Child Rights Network who are present with us today. They will be helping us in reviewing these bills and crafting one law that will make it easier for our people to register their children and access copies of birth certificates at the local level. We will also be working together with the Philippine Association of Civil Registrars and the Philippine Statistics Authority are indispensable partners as regards to its implementation. The LGUs, particularly those that have ongoing programs on late registration, will likewise be consulted so that their experience, best practices, and operating procedures may also be considered. Mr. Speaker, our House can end this anomalous situation where just because there's no piece of paper, someone is not considered as a person and therefore has no rights, no benefits, no privileges, and does not even exist at all for all intents and purposes. Sa maniwala po kayo sa hindi, napakarami talaga nating mga kababayan na hindi tinuturing na tao sa mata ng ating batas. Panahon na para tanggalin ang piring. Sana hindi nakapikit. Sana hindi bulag. Sana hindi duling.
Sana mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating mga kababayan na ito na nagkataon lamang na hindi nakarehistro ay mga tao rin at mga kapwa nating Pilipino. Ito sana ang takbo ng storya. Ipinanganak, nabuhay, lumaki, tumanda, at dahil rehistrado, nakinabang sa serbisyo ng gobyerno. Nagkaroon ng pagkakataong mabuhay, maghanap buhay, at magkaroon ng kabuhayan. At higit sa lahat, Pilipino, hindi lamang sa kanilang dugo at diwa, hindi lamang sa kanilang isip at puso, kundi pati na rin sa mata ng batas dahil nakasulat ito sa papel. On behalf of the children of our country, thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Aragones to the Committee on Rules for its appropriate action. The speech of Representative Sol Aragones hereby referred to the Committee on Rules. Mr. Speaker, Majority Leader. I now move that the lady from the 3rd District, Nueva Ecija, the Honorable Rosana Ria Vergara, be recognized to avail of the privilege hour. The Honorable Representative Rosana Ria Vergara is hereby recognized to deliver her privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa mga kapwa kong miyembro ng 17th Congress, mga kaibigan at bisita mula sa Office ng Cabanatuan City Hall, Finance Committee, mga kababayan. Ako ay nagpapasalamat na binigyan ako ng pagkakataon ngayong hapon na ilahad sa inyo ang isang kwento na maaring magpaalala sa atin ng mga magkakahalintulad na kwento mula sa ating mga lalawigan. Simple lang po ang kwentong ito. Ang punot dulo lamang nito ay ang pagprotesta at sa interes at kapakanan ng mga kababayan ng ating kinakatawan at dapat na pinagseserbisyuhan. At ang paulit-ulit na pang-iisa sa kanila ng ilang mga lokal na opisyal na kasabot minsan ang mga kawani ng mga ahensya ng gobyerno na nang-aabuso sa kapangyarihan. Hayaan niyo po akong simulan ng kwento sa kapangyarihang magbigay ng permiso at magpataw ng buwis sa quarry bilang dugo at yaman ng bawat lokal na pamahalaan, na siya ring kapangyarihang pinagmumulan ng pang-aabuso at korupsyon ng mga nasa katungkulan. Hindi naman po lingid sa ating lahat na nais ng ating batas ay magkaroon ng pagbuwag sa kapangyarihan ng sentrong kamay-nilaan at ipamahagi ito sa bawat lokal na pamahalaan o ang tinatawag nating decentralization. Kasama nito ang pagbibigay karapatan at kapangyarihan maghanap ng kaparaanan upang maitaguyod ng bawat local government unit ang kani-kanilang pamayanan na hindi umaasa lamang sa pamahalang nasyonal. At ang lahat na ito ay nakasaad sa ilalim ng batas RA 7160 na tinuguran natin na Biblia ng bawat LGU o ang Local Government Code of the Philippines. Upang magampanan ng bawat lokal na pamahalaan ang kapangyarihan at obligasyon nito sa kani-kanilang mamamayan, nararapat lang na magkaroon sila ng pagkukunan ng pondo. Ito ay maaaring locally generated na nakasaad sa Section 129, Power to Create Sources of Revenue, at ang parte sa kabuuang yaman ng ating bayan or externally sourced na itinatawag nating IRA or Internal Revenue Allotment. Ang pangunahing pinagkukunang lokal ay ang business tax and other local taxes, real property taxes, income from economic enterprises, and fees and charges. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng magandang nilalaman ng kodigo ng pamahalaang lokal, sa kabila ng pagpanig ng batas, masasabi natin na mas marami pa ring LGUs ang hirap at parating umaasa sa ayuda at tulong ng pamahalaang nasyonal or IRA-dependent. Ang madalas na pumapasok sa aking isip, sadya bang mahirap ang nakakaraming LGUs o may mga kaganapan na nagpapanatili sa kanilang kahirapan? Hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang aking karanasan sa sarili kong lalawigan ng Nueva Ecija.
Sa dinami-rami ng pagkukunan ng pondo bilang buhay at dugo ng bawat lokal na pamahalaan, ang pinakamalaking panggagalingan ng yaman ay ang napabayaan o pilit na isinasang tabing usapin. Ito ang usaping quarry o pagkuha ng buhangin at bato sa mga kailugan. Ang pagkuha ng buhangin at bato ay matatagpuan sa lahat ng mga kailugan. Ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng bato, buhangin at lupa na kadalasan ay dala ng pag-agos ng tubig mula sa kabundukan patungo sa kapatagan. Ito rin ang uri ng mina na bagamat hinahakot natin, ito kalaunan ay muling pinapalitan ng inang kalikasan. Nakasaad sa RA 7160, Section 138 na ang probinsya ay maaring magpataw at kumolekta ng buwis ng hindi hihigit sa 10% ng kasalukuyang kalakarang presyo kada kubikometro sa kanyang lokalidad sa paghakot ng buhangin at bato. Ang lahat ng permiso ng paghahakot o permit to quarry ay manggagaling sa probinsya at ang puhunang kikitain ay paghahatian sa sumusunod na kaparaanan. 30% sa probinsya, 30% sa component city or municipality kung saan nanggaling ang quarry, at 40% sa barangay kung saan nanggaling ang quarry. Ang kadalasang karga ng isang truck ay nasa 15 kubikometro. Kung ang kalakarang presyo nito ay nasa 300 pesos kada kubikometro, ang isang truck ay may kabuuang halaga na 4,500 pesos. At kung ito ay papatawan ng probinsya ng 10% tax, lumalabas po na sa kada truck na nagka-quarry, ang kabuuang buwis ay 450 pesos. Ito ay paghahatian ng mga sumusunod. 135 pesos sa probinsya, 135 sa syudad, at 180 pesos sa barangay. Kung ating iisa-isahin ang lahat ng umiiral na batas patungkol sa quarry at buwis sa buhangin at bato, ang mga sumusunod ang masasabi nating paglabag sa batas ng lalawigan ng Nueva Ecija. Unang paglabag sa batas, ang nangongolekta ng buwis sa buhangin at bato na galing sa kabanatuan ay ang probinsya. Pangalawang paglabag, ang pangongolekta ay inatang ng probinsya sa mga pribadong tao na ipinagbabawal sa RA 7160 Section 130C. Pangatlong paglabag, ang hindi pagdedeklara ng tamang koleksyon. Pang-apat na paglabag, ang pagbibigay ng maling hatian ng nakasaad sa Section 138 ng RA 7160 na 30% sa probinsya, 30% sa syudad o munisipalidad at 40% na kung saan 30% dapat ang para sa Cabanatuan City. Panglimang paglabag sa batas, ang pag-abuso sa karapatang magbigay ng permit to quarry ng probinsya sa kapwa LGU or gratuitous permit katulad ng Cabanatuan upang ito ay gipitin sa kanyang mga proyekto at programa. Sa hinaba-haba ng listahan ng pag-aabuso sa batas, hayaan niyo po na isang tabi ko ang politika sa aming lalawigan at piliin lamang ang pangatlong paglabag, ang hindi pagdeklara ng tamang koleksyon. Gumawa po tayo ng halimbawa sa dalawang lalawigan na masasabi nating biniyayaan ng inang kalikasan ng mina ng quarry. Ang tinutukoy ko po ay ang sarili ko pong lalawigan ng Nueva Ecija at ang Pampanga. Mga lalawigan bagamat magkaiba at tinatahak ng landas, ay halos parehas ang dinanas at pinagdaraanang problema. Unahin po natin ang lalawigan ng Pampanga na mayroon 2,062.47 square kilometers na laki ng lupain. Ito ay binubuo ng 22 munisipalidad at syudad na mayroong 2,198,000 na populasyon. Sa kabuuan, ito ay patag, maliban sa natatanging kapundukan ng Mount Arayat. Maraming kailugan ang tumutugon dito kung saan ang pinakamahaba ay ang ilog ng Pampanga na nagmula sa lalawigan ng Nueva Ecija at nanggilid sa paanan ng Mount Arayat at tinahak ang silangang bahagi ng lalawigan hanggang sa ito ay umabot sa Manila Bay. Nandyan din po ang Porac River, Gumain River at Kaulaman River. Sa isang banda, ang lalawigan ng Nueva Ecija
ang pinakamalaking lalawigan sa Central Luzon na mayroong 5,751.33 square kilometers. Ito ay nagsisimula sa Timog Kanlurang, Libon or swamp areas ng Pampanga, tuloy sa Kapatagan at ang unti-unting pagtaas hanggang umabot sa kapundukan ng Sierra Madre sa Silangan at ang kabundukan ng Cordillera Central Ranges sa Hilaga. Ito ay dinadaluyan ng mga kailugan katulad ng Pampanga River, Pantabagan River, Talavera River, Wahig, Digmala, Dupinga at napakarami pang mga kailugan. Mga kailugan na nagmula sa hinaba ng mabatong kabundukan ng Cordillera at ng Sierra Madre Ranges. Ang nakatalang populasyon sa taong 2015 ay 2,151,461 at ito ay nakabahagi sa 32 na munisipalidad at mga syudad na bumubuo ng Nueva Ecija. Sa simpleng pagsusuri, kung ating kukunin ang buong kaanyuan ng lalawigan ng Pampanga at Nueva Ecija at bigyan puntos ang mga sumusunod, una, mas malaki ang kalupaan ng Nueva Ecija na nasa 5,751 square kilometers kumpara sa Pampanga na may sukat na 2,062 square kilometers. NE's land area is 3,686.86 square kilometers more. Pangalawa, at ang nakapagligid dito na mga kailugan na nagmumula sa kabundukan kung saan nagmumula ang mina ng quarry, ang Nueva Ecija ay balot ng kahabaan ng mabatong kabundukan ng Cordillera sa Hilaga at ng Sierra Madre Ranges naman sa Silangan. Masasabi natin na dito sa aming lalawigan nanggagaling ang pinakamarami at magandang quarry. Kung hindi man sa buong Pilipinas, maaring sa buong Central Luzon area. Silipin man natin ang katotohanan, ang kailugan ng Pampanga ay halos lahar at ang sa Nueva Ecija ay purong mina ng buhangin at bato. Sa mga nakatalang datos ng lalawigan ng Pampanga, ito ang kanilang mga naging taunang koleksyon. Sa ilalim ng administrasyon ng mag-amang Gobernador Lito at Mark Lapid, sila ay nakapagtala ng kabuuang koleksyon sa 12 taong panunungkulan ng halagang 115.6 million. Lumalabas na kada taon ay meron silang pinapasok na halagang 9.63 million sa kaban ng bayan. At ito ay nahigitan ng administrasyon ni Father Among na kung saan siya ay nakapagtala sa kanyang 3 taong panunungkulan ng kabuuang koleksyon ng 611.1 million o di kaya ay taunang koleksyon na nagkakahalaga ng 203.7 million. At ang muling pagtaas sa ilalim ng bagong administrasyon ng kasalukuyang gobernadora Lilian Pineda na kung saan umaabot na ng 359 million kada taon ang pumapasok sa kaban ng lalawigan ng Pampanga or 1.795 billion in 5 years. Pakatandaan po natin na ang lalawigan ng Pampanga ay hindi kasing laki ng lupain ng lalawigan ng Nueva Ecija. At ang Nueva Ecija ay busog sa kalilugan na nanggagaling sa mga mabatong kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre. At ito naman po ang kaganapan ng mina ng quarry sa aming lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon sa tala ng taunang pondo mulang 2012 hanggang 2016 ng lalawigan, ito ang kanilang naging koleksyon sa buwis, sa buhangin at bato. At ito po ay opisyal na dokumento na nilagdaan ng mga sumusunod. Sa dahilan ng 30% lamang ang parte ng probinsya para sa tamang pagtatala, kunin po natin ang kabuuang 100% para lumabas ang aktual na koleksyon ng Nueva Ecija. I extracted these figures by adding the 30 and 40% shares of the city and barangay where the quarry sites are located. Ayon sa nasabing dokumento, base sa tala ng taunang koleksyon ng buwis sa buhangin at bato ng Nueva Ecija, nagkaroon ito ng 5.4 million total collection taong 2015 base sa aking kalkulasyon. Kontra sa naging koleksyon ng Pampanga na umaabot ng 359 million sa taong 2015, ito po ay average lamang. Sa kabilang dako,
Ang 30% na naging share ng lungsod ng Cabanatuan sa lahat ng hinahakot na buhangin at bato sa lungsod sa mga nagdaang taon, ayon po sa tala ng Treasurer's Report ng aming lungsod, ito lamang po ang mga natanggap ng Cabanatuan City sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Lumalabas na sa mga sumusunod na taon ay ito lamang ang tinatanggap ng Cabanatuan sa probinsya ng Nueva Ecija. 2008, 57,683 pesos. 2009, 355,897 pesos. 2010, 518,622 pesos. 2011, 322,394 pesos. Buhat ng 2011 hanggang ngayon, hindi na po tinatanggap ng Cabanatuan City Treasurer's Office ang share ng Cabanatuan bilang pagtutol sa maling deklarasyon at understatement ng provincial government sa quarry revenues ng lalawigan. Kung kukunin natin ang 2010 na nagtala ng pinakamalaking parte na 518,622, lumalabas na kung sa kada truck ay mayroong 135 pesos ang Cabanatuan, nangangahulugan na meron lamang 3,441 trucks na naghakot sa kabuuan dito sa Cabanatuan noong taong 2010. Sa 365 days sa isang taon, para sa 17 quarry sites ng Cabanatuan, lumalabas na 0.62 truck kada araw o humigit kumulang kalahating truck araw-araw ang naghahakot sa lungsod sa bawat quarry site. At para sa taong 2011, mas lumiit pa. 0.38 truck kada araw lamang ang mina na quarry ng Cabanatuan. Upang bigyan diin ang pandarayang nagaganap sa aming lalawigan at magkaroon po tayo ng tunay na larawan ng kalakaran ng mga pagawain sa aming lungsod, minarapat ko pong kunin sa Cabanatuan City Engineering's Office ang listahan ng lahat ng nag-apply ng building permit at kunin ang kabuuang dami ng ginamit nilang buhangin at bato sa bawat proyekto taon-taon. Kinuha rin natin ang bilang ng mga nag-apply ng zoning permit ng mga subdivision sa City Planning and Development Office ng Cabanatuan upang makuha ang kabuuang panambak na ginamit sa kanilang mga subdivision taon-taon. At sa kabuuang datos ayon sa aming Local Revenue Code, lumalabas na noong taong 2011 ang kabuuang dapat nakolekta ng probinsya sa buwis ng buhangin at bato ay nahinakot dito pa lamang sa Cabanatuan ay 538,862,408 pesos. At sa 30% share ng Cabanatuan, ito ay dapat 161,658,723 pesos para sa taong 2011. Sobrang pagkakaiba sa tinatanggap ng Cabanatuan ng mga nagdaang taon. Sabihin man po natin na hindi lahat ng pagawain sa Cabanatuan ay sa Cabanatuan kumuha ng buhangin at bato, malamang na ang nakararami dito ay kinuha dito sa kadahilanang mas makakamura ang kontratista sa mas malapit na quarry area. Para sa konserbatibong pagtala, sabihin na natin na kalahati lamang ng 161 million ang share ng Cabanatuan or 80 million. Sa 202.50 pesos buwis kada truck, lumalabas na 399,157 trucks ang nagdaan sa nasabing taon 2011. Sa 17 quarry sites ng Cabanatuan, lumalabas na may nagdaang 23,479 trucks sa kada quarry ng Cabanatuan. At sa 365 araw sa isang taon, dapat matala na 64 trucks kada araw sa bawat quarry site ng Cabanatuan ang lumalabas. Mas makatotohanan kaysa kalahating truck araw-araw na kalkulasyon ng probinsya. Sa pinagsamang datos mula taong 2011 hanggang taong 2016, ang kabuuang buwis na dapat nakolekta sa quarry sa Cabanatuan ay dapat around 2.369 billion pesos from 2011 to 2016. At sa 30% hati ng Cabanatuan, ito ay nagkakahalaga ng 710 million na pera at pondo na sana'y nagamit balik serbisyo sa taong bayan.
Wala pa po rito ang para sa mga barangay at sa 40%, 947,854,000 pesos para sa barangay kung saan nakatala ang 17 quarry sites sa Cabanatuan. Sila sana ang nabiyayaan ng hatiang 55,756,000 para sa nagdaang taong 2011 to 2016 o karagdagang taunang pondo na 11,151,000 sa mga barangay na kadalasan umaabot lamang sa halos 1 hanggang 5 milyon piso ang kanilang taunang pondo. Ang kabuuang lupain ng Cabanatuan ay nasa 192.29 square kilometers at ito ay 3.3% ng kabuuang lupain ng lalawigan ng Nueva Ecija. Kung ating pagbabasihan ang porsyento ng lupain ng Cabanatuan kontra sa Nueva Ecija, lumalabas na ang 80,829,363 pesos ay 3.3% pa lamang ng koleksyon ng Nueva Ecija. Kulang pa ito ng 96.7% para sa dapat ng kabuuang koleksyon sa buong probinsya. Dapat sana nagkaroon ang buong probinsya ng 2.5 billion para sa nagdaang taon ng 2011 pa lamang. Ang usaping quarry ay isang issue na bagamat madaling mapansin ay kadalasang isang tabi at pilit kinakalimutan. Kapanahunan ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago, 13th Congress, Senate Bill number 1559 kung saan inilatag niya ang pagtanggal kapangyarihan sa quarry sa probinsya at ang pagpasa ng kapangyarihang ito sa mga munisipalidad at syudad para sa tamang pag-aalaga, pagtala at pagkokolekta ng buwis sa mina ng quarry. 16th Congress, First Regular Session, House Bill number 2189 sa pangunguna ni Representative Jose Carlos L. Cari kung saan muling sinusugan ang konsepto ng pagtanggal kapangyarihan sa mga probinsya at ang pagbigay ng kapangyarihang ito sa mga munisipalidad at syudad. 17th Congress, First Regular Session, House Bill number 3533 sa pangunguna ni Representative Jocelyn S.A. Lim Kai Chong, muli ang paglipat ng kapangyarihan ng mga gobernador at ang pagsali ng kapangyarihang ito sa mga mayor ng munisipalidad at syudad sa usaping mina ng quarry. Mga kasulatan na kapag naging ganap na batas ay nagsasaad ng magandang bukas at hinaharap para sa bawat LGU tungo sa karagdagang pera at pondo na magagamit nila bilang balik serbisyo sa taong bayan. Ang malaking katanguan nga lamang po ay ang nakaraan. Hahayaan na lang po ba natin na makalimutan na ang mga kapabayaan at makasariling kilos ng mga opisyal na nagpayaman at naghari ng mina ng quarry sa aking probinsyang Nueva Ecija? Hahayaan na lang po ba natin na mawalang saysay ang pinagdaan ng hirap at pang-aapi sa mga maliliit na munisipalidad at syudad na sadyang niloloko ng mga nasa katungkulan para sa sarili nilang kapakanan? Hahayaan na lang po ba natin ang mga buhay na nagbuwis dahil lamang sa usaping quarry sa aking probinsya? Malinaw po ang mahabang kasaysayan ng pag-aabuso at korupsyon sa issue ng quarry. The truth cannot be denied. Malinaw po ang walang sawang pagsubok ng maraming mambabatas sa nakaraang mga kongreso na ituwid ang abusong ito, ngunit mukhang nawalan na ng saysay. Malinaw po sa aking paningin na ang isyong ito ay dapat ng tuldukan at tuldukan natin ngayon. Ituring po natin na lahat ng aking isinalaysay ay isang mukha lamang ng issue or what we call one side of the coin. Para sa parehas ng pagtimbang ng isyong ito, dapat lamang marinig din natin ang kabilang panig na mula sa mga opisyal ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. In the interest of transparency, accountability, and for the general welfare of my constituents, I am filing a House resolution calling for an investigation in aid of legislation into the quarrying activities and operations in my province of Nueva Ecija. The objective of the House resolution will be to investigate the provincial government's officially declared and reported quarry revenues and the share that is given to cities, municipalities, and barangays where quarry sites are located. It is my hope and prayer that this quarry issue will be reviewed thoroughly by the House Committee on Good Government and Public Accountability
to settle once and for all the matter of quarrying in my province. The main issue I seek clarification on is, why are the quarry revenues of Nueva Ecija, a province with more area and quarry sites than its neighbor province Pampanga, officially declaring and reporting quarry revenues that are exceptionally unusually low, considering the massive amount of infrastructure projects in my province, both private and public? An infamous propagandist famously said, "Repeat a lie often enough and it becomes the truth." In my province, we are led to believe that quarrying is not a major source of funds for the province, as evidenced by the official documents of the provincial government. This, despite the numerous trucks filled with gravel, sand, and stones plying our roads daily, the vast number of commercial and real estate companies entering our city since 2008. In November 2016, President Duterte was asked in an interview about the problem of corruption, and he replied, "One of the promises I made to the people is I will stop corruption in government. I cannot do it alone. You have to be aware of what I'm doing, and you have to help me." Mr. President, we from the 3rd District of Nueva Ecija stand here today to expose this ongoing quarrying operations in our province. This is our manifestation of support to your call to help you end corruption. We live in a world where facts and truth matter more and more, especially in this age of fake news. We need to make the public aware of the illegal quarrying operations in Nueva Ecija. It must once and for all be fully investigated, reviewed, and exposed, for it is only in this way that the broken, corrupt system currently in place can be dismantled and the perpetrators who benefited for years from quarry revenues be brought to justice. The collection of quarry fees as well as the issuance of quarry permits are centralized in the provincial government. The House resolution will therefore petition the incumbent Governor Honorable Charina Cherry Umali, former Governor Attorney Aurelio Oyi Umali, as well as private and government officials like Attorney Lope Carino of the DENR, the current OIC Regional Director of Mines and Geosciences Bureau for Region 3, and individuals involved in the quarrying operations and the signatories on the documents I have presented during this privileged speech to explain the issues I raised today. I make this privileged speech today raising this very important matter in the spirit of duty and transparency. It is high time that we break the cliche that public service is lip service. The time to act started yesterday, and we should use today and the future to tell our fellow public officers who abuse their powers that enough is enough. It is my duty as an elected legislator and a public servant to have the courage of conviction and shine the light on illegal activities so that our nation may see how the trust that they have given their officials are exercised, and so that our people do not lose faith in us and in the government of laws that they have entrusted to us in full confidence. Let us not betray our people by exercising our powers in a manner that is against their interests. Instead, let us continue to act in service of our people, even when the circumstances are difficult and our adversaries are strong. We must stand our ground in giving our complete and honest dedication to the people we serve and to our beloved nation. Thank you, Mr. Speaker. God bless our country. Magandang hapon po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize gentleman from Negros, the Honorable Teves, for his interpellation. Thank you. Honorable Teves is recognized to interpellate. Yeah, if Honorable the Vergara. honorable sponsor would yield to some questions. Yes, Mr. Speaker, with pleasure. Yeah, thank you. Listening to the privileged speeches delivered with, by my colleague here, natandaan ko rin yung nangyayari sa aming probinsya. Ang dami din illegal quarry at sa tingin ko hindi rin nakakatanggap ng tamang share ang aming gobyerno. Ang matanong ko lang sana, would you agree na dapat
makisali na ang DENR dito dahil parati kasing ini-invoke ng probinsya na nasa kanila yung power na to give licenses and issue permits. Sa akin kasi, ang tingin ko, pag sobra na, dapat ang regulatory power yung DENR because yung power ng governor is only a deputized power by the DENR. I would just like to ask the honorable sponsor if she agrees with me on that matter. Mr. Speaker, as I understand the law, the DENR is involved. In fact, when I was looking into this matter, I spoke to then, who is now the OIC for the geosciences, Attorney Lope Carino, the OIC Regional Director of Mines and Geosciences Bureau. They are involved in issuing the quarry permits, but I believe what's happening in my province is the DENR is in cahoots with the provincial governor. And that's why even if the DENR is involved, I still believe that the House bills and Senate bills that are filed bringing the quarrying permits either to Congress or to the mayor or the LGU head is more appropriate than just bringing in the DENR, because as it is, the DENR is already involved. Yeah. Ako rin ay support na, ewan ko kung nagawa ko na yung bill, na ilipat rin sa municipal level at city level yung pagbibigay ng permit. Because as we all know, there are no provincial waters. There are municipal waters. And all rivers flow to municipal waters. So dapat lang ang pangangalaga ng ating ilog ibigay sa local government dahil ang kinasasama ng ilog ikasasama rin ng dagat, which should under the care of the local government unit, the municipal and not the province. Ang tanong ko ngayon, are you amenable na paimbestigahan natin to, hindi lang sa Nueva Ecija, kasama na lahat ng probinsya na may ganitong gawain, kasama na ang mga opisyal ng DENR na walang ginagawa at sa tingin natin nakikisali pa, nakikisawsaw sa illegal na negosyo na ito? Mr. Speaker, I am amenable for as long as we do it like 3 provinces at a time and not like 7 or 10 provinces all together, so that we can really go into detail per province. I am most agreeable and will participate fully. Sa ganon, makikiusap sana ako na kung imbestigan yung Nueva Ecija, isama na natin yung Negros Oriental dahil kung hindi na-suspend yung gobernador namin kailan lang, hindi natigil yung illegal quarry doon. Nagulat nga ako na na-suspend lang ng 90 days, napatigil kaagad ng vice governor namin na pumalit na governor ngayon yung illegal quarry. Dati, ilang taon na akong nagrereklamo simula nung naging congressman ako, halos walang nangyari. And I have pictures which I even showed here in Congress of the environmental destruction that was been happening. Mr. Speaker, I have no problem. Congressman Teves and I can file a House resolution with the same objective to investigate the quarrying activities in Nueva Ecija and in Negros Oriental. Thank you, Mr. Speaker. That's all. Thank you, Madam Sponsor. Thank Majority you. Leader. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Vergara, including the interpellation of the Honorable Teves, to the Committee on Rules for its appropriate action. The speech of the Honorable Vergara will be referred to the Committee on Rules for appropriate action. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that the gentleman of the party list Bayan Muna, Representative Carlos Isagani Zarate, be recognized to avail the privilege hour. The Honorable Representative Carlos Isagani Zarate, party list Bayan Muna, is recognized to deliver his privileged speech. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Magandang gabi ho sa ating lahat. Ginoong Speaker, sa darating na ika-30 ng Nobyembre, gugunitain ang ika-154 na taong kaarawan
ng revolusyonaryong bayani na si Andres Bonifacio. Pinagbubunyi ng buong bayan ang magiting na pakikipaglaban ni Andres Bonifacio at ng mamamayang Pilipino laban sa pananakop at pagsasamantala ng mga dayuhang kolonyalista at mga lokal nilang mga kasapakat. Ginugunita natin ang buhay ni Supremo Andres na binansaganding terorista, rebelde, sa kapanahunan niya dahil sa revolusyong bayan na kanyang pinamumunuan laban sa mga mapanakop. Ngunit ang tanong, Ginoong Speaker, na naiwan pa rin magpahanggang ngayon sa atin ay ganito. Tapos na nga ba ang pakikipaglabang sinimulan ni Gat Andres Bonifacio laban sa dominasyon ng mga dayuhan? Malaya na nga ba ang Pilipinas sa kuko ng mga agila? Nakaalpas na ba tayo, ang ating bayan, sa pagyurak ng malalaking dayuhang kapangyarihan sa ating pambansang soberenya, sa pandarambong sa ating likas na yaman at sa pagsasamantala sa ating mga mamamayan? Ginoong Speaker, may kaiibang halaga ang Bonifacio Day ngayong taong ito dahil sa katatapos lamang na 31st ASEAN Summit nitong buwan dito sa ating bansa. Habang nagsasaya ang mga dumalong lideres ng ASEAN countries at ang mga bisitang katulad ni Donald Trump na presidente ng Amerika at ni Vladimir Putin ng Russia, libo-libong mamamayan ang naglunsad ng protesta laban sa ASEAN Summit. Nagpoprotesta ang mamamayan dahil batay sa mahabang karanasan, walang naging pagbuti sa kalagayan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mahihirap nitong nakaraang 5 dekada mula nang maitatag ang ASEAN. Para kanino nga ba ang ASEAN at ang kaugnay na East ASEAN Summit? Tinutugunan ba nito ang dekadang problema ng mamamayan sa kahirapan, pagkabansot ng ating ekonomiya, pandarambong at pagkasira ng likas na yaman at ang atake sa ating soberenya at kasarilan? Maalala, Ginoong Speaker, na noong 1967 pa itinatag ang ASEAN ng mga maka-Amerika o maka-US at Western influence ng mga bansang Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Pilipinas. Sa nakalipas na 50 taon at sa pagbagsak na rin ng sinasabing Cold War, nadagdagan pa ang mga miyembrong bansa nito gaya ng Vietnam, Laos, Cambodia at Myanmar. Layon di umano ng pagbuo ng ASEAN ang pagpreserba ng kapayapaan sa rehiyon at ang pagtataguyod ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya at sosyo-kultural ng mga bansang kasapi. Subalit, batay sa pag-aaral ng Ibon Data Bank, itinayo ang ASEAN sa sulsol ng Estados Unidos para rindahan ang lumalaganap na pagre-revolusyon ng mga mamamayan sa rehiyon. Pero maraming limitasyon, Ginoong Speaker, ang ASEAN. Napakababa ng naging integrasyon ng mga ekonomiya dahil sa iba't ibang antas ng pag-unlad ng mga kasaping bansa. Bukod pa rito, kalakhan ng mga bansa ay nakaasa sa dayuhang puhunan mula sa bansang Hapon, sa Amerika at sa iba pang mga industrialisadong bansa. Ginamit ng mga malalaking dayuhang kapangyarihan ang ASEAN para itulak ang kanilang pangsariling interes sa ekonomiya at maging sa militar. Sa 12th East ASEAN Summit, kabilang at may malalaking boses, sa katunayan, ang tatlong pinakamalaking kapangyarihan sa mundo sa kasalukuyan, ang Amerika, ang China at ang Rusya. Idineklara ang Southeast Asia bilang nuclear weapon-free zone. Pero habang nananawagan ng denuclearization sa Korean Peninsula, hindi naman magawang ipanawagan ito ng US, Russia at China at maging ng India na mahigit na maraming armas nuklear batay na rin sa pag-aaral ng International League of People's Struggle. Itinulak din sa East ASEAN Summit na resolbahin di umano ang awayan,
ang dispute sa South China Sea o sa West Philippine Sea sa mapayapang pamamaraan at idiniin ang halaga ng non-militarization. Binabanggit ang UN Convention on Law of the Sea, pero hindi naman ito tinatanggap at niraratipika ng China at ng Estados Unidos. Kinokondena, Ginoong Speaker, ng mga bansa ang mga sinasabing teroristang atake, pero tahimik ang mga ito. At sa esensya, binabasbasan pa nga ang pagbasing militar, interbensyong militar at agresibong aksyong militar ng mga lalaking makapangyarihang bansa. Ang pag-aarmas halimbawa ng Japan, ang pagmimilitarisa ng Indonesia sa West Papua at ang pamamaslang ng mga puwersa ng Estado sa India at maging dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Nananawagan ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa makataong pagtrato sa mga refugees at migrante sang-ayon sa mga pandaigdigang batas. Pero hinahayaang manatiling stateless o walang sariling bansa ang mga katulad ng Rohingya refugees ng Myanmar. Naninindigan di umano ang summit laban sa iligal na pangingisda at trafficking ng troso at wildlife. Pero sa katunayan, tahimik sila sa mapaminsalang pagmimina na kagaya ng nagaganap sa ating bansa. At habang committed ang mga dumalo sa summit sa usapin ng seguridad sa pagkain, pinapayapayagan naman ang mga dambuhalang transnational corporations or TNCs na imunopolisa ang agrikultura at hinahayaan ang pangaagaw ng lupa ng mga financial speculators sa lokal na mga Panginoong may lupa. Ginoong Speaker, interes ng pinakamalaki at pinakamayayamang bansa kagaya ng Amerika at China ang tunay nangingibabaw sa East Asia at sa ASEAN Summit at iba pang multilateral at paindaigdigang pagtitipon at kasunduan. Layon lamang nilang protektahan at palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan, pangpinansya at pangmilitar. Pinagtibay ang patakarang liberalisasyon sa ekonomiya, privatisasyon at deregulasyon sa mga bansang mahihirap para lalo pang magkamal ng limpak-limpak na tubo ang mga dayuhang monopolyong kapitalista. Hindi mga mahihirap na bansa ng ASEAN at ang mga mamamayan nito, Ginoong Speaker, ang nakikinabang sa sinasabing paglago ng ASEAN Trade and Investments, kundi ang mga pinakamalaking kapitalistang bansa at mga mamamayan nito kung saan nananatiling nakakonsentra ang kayamanan at kapangyarihan sa buong daigdig. Kaya ang tanong muli, Ginoong Speaker, ano nga ba ang naging pakinabang ng Pilipinas sa ASEAN at mga regional at pandaigdigang summit at kasunduang ito? Nananatiling atrasado at mahirap ang mga bansang kagaya ng Pilipinas sa kabila ng sinasabing mataas na paglago ng gross domestic product na 6.9% nitong nakaraang buwan ng Setyembre. Daang libo pa rin ang walang trabaho at marami pa rin ang mga mahihirat at mga kababayan nating umaalis sa ating bansa upang maghanap ng hanap buhay sa mga sa ibang bansa. Hindi nagkakaroon ng matatag, maunlad at nagsasariling industriya ang ating bansang Pilipinas. Nananatili tayong lokasyon lamang ng mga TNC-dominated regional production chains. Kaya sa sinasabing Factory of Asia, inilipat lamang ng mga transnational corporations ang mga labor-intensive at nakakapolusyong assembly at extraction sa mga bansang gaya ng Pilipinas para pagsamantalahan ang murang lakas paggawa at mayamang likas na yaman ng ating bayan. Bunga dito, dumadaos-dos ang ating agrikultura at manupaktura. Sa datos ng ibon, ang ating agrikultura sa ngayon ay bumagsak sa pinakamaliit na bahagi sa ekonomiya sa buong kasaysayan, habang tumataas ang food imports at lumalawak ang kahirapan sa ating kanayunan. Bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 60 taon ang bahagi ng
manufacturing sa ating ekonomiya at nananatiling nakaasa sa imported na kapital at intermediate consumer goods. Lalo pang lulubha ang ganitong kalagayan, Ginoong Speaker, sa ating bansa sa mga patakaran ng kasalukuyang administrasyon na lalo pang nagpapalakas sa kontrol at dominasyon ng mga dayuhan. Kabilang na dito ang pagbubukas at pagliberalisa sa ating telecom industry, pagliberalisa ng foreign negative investment, lease, sa retail, trade, practice of profession, public utilities, at infrastructure contractors, at ang pag-alis sa limitasyon ng pagmamayari ng mga dayuhan sa mga lokal na negosyo. Ginoong Speaker, napakahalagang matuto ang ating sambayanan, ang ating bayan, sa karanasan at pakikipaglaban ni Gat Andres Bonifacio at ang mga katipunero ng Rebolusyong 1896. Hindi sapat na gunitain at papurihan na lamang natin ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Higit na mahalaga at marapat lamang na ipagpatuloy ang adhikain ni Gat Andres at ng Rebolusyong 1896 para wakasan ang kontrol at dominasyon ng dayuhan sa ating bayan, ipagtanggol ang ating pambansang soberenya at kasarinlan, at wakasan ang pagsasamantala at pagpapahirap sa ating mga manggagawa, sa ating mga magsasaka at sa malawak na mahirap na sambayanang Pilipino. Wasto at marapat na labanan ang bagong anyo ng kolonyalismo na nagtatago sa di umano'y economic cooperation at military assistance. Itulak natin ang regionalism na hindi kagaya ng ASEAN ngayon, kundi isang regionalism para sa mamamayan na nagtataguyod ng solidarity, pagkakapantay-pantay at kooperasyon para sa tunay na pambansang pag-udlad habang nagwawaksi at lumalaban sa neokolonyalismo, dominasyon at pagsasamantala, lalong-lalo na ng mga imperialistang bansa. Ginoong Speaker, itaguyod natin ang tunay na independenteng patakarang panlabas or independent foreign policy, ang pakikipag-isa sa mga bansa batay sa mutual na respeto at mutual na pakikipagkinabangan para sa komon na layuning itaguyod ang demokrasya at hustisyang panlipunan at laban sa dominasyon ng iilang dayuhang kapangyarihan. Sa dakong huli, Ginoong Speaker, tayo ay naniniwala na ang malawak na mamamayan ang kikilos at magpapasya na sa ating pagdidesisyon kung tatahakin natin ang revolusyonaryong landas ni Gat Andres Bonifacio o magpapaalipin at magpapakatuta tayo sa interes ng iilan at ng mga dayuhan. Bilang panghuli, buhayin natin ang advokasya at laban ni Gat Andres Bonifacio. Ipaglaban natin, Ginoong Speaker, ang ating pambansang kasarinlan at soberenya. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Zarate to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there an objection to the motion? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I now move that the lady from the party list, Gabriela, the Honorable Representative Amy De Jesus, be recognized to avail of the privilege hour. The Honorable Representative Amy De Jesus is recognized to deliver her privilege speech. Magandang gabi po at maraming salamat, Mr. Speaker, at mga naririto pa sa kapulungong ito sa oras na ito. Ang privilege speech na po na ito ay muling pagdidiin sa kahalagahan ng paggunita ng pandaigdigang araw para wakasan ang karahasan laban sa kababaihan, o yung tinatawag nating International Day for the Elimination of Violence Against Women. Habang nakatutok ang mundo ngayon sa mga kababaihan dahil sa katatapos na isang patimpalak ng kagandahan ang Miss Universe pageant, habang patuloy na ikinukubli ang mga nagaganap na kalagayan ng kababaihan, patuloy ang mga
kalagayan ng kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo na biktima ng karahasan. Ang mga bakas ng pasa, bugbog, ang patuloy na pangamba ng maraming kababaihan, lalong-lalo na sa mga lugar na tumitindi ang mga paghahari na mayroong pasismo ay patuloy na nagaganap. Ano pa man, hindi maikukubli ng grandiosong patimpalak ang papatinding karahasan, lalo na sa kamay na bakal ng Estado. Kaya naman higit pa sa ganitong patimpalak, marapat na gunitain ang International Day for the Elimination of Violence Against Women na ginagawa at ginugunita tuwing ika-25 ng Nobyembre. At nais kong kilalanin ang pagsisikap sa loob ng kongresong ito nang magkaroon ng pagtataguyod ang Committee on Women and Gender Equality, Association of Women Legislators Foundation, at ang Gabriela Women's Party List na magkaroon ng isang pagtitipon kanina na ipinakete sa Rise Up, Resist, na kung saan mayroong mga pangkulturang pagtatanghal at isang art exhibit para ipakita ang papel ng kababaihan, nararapat na papel ng kababaihan sa ating lipunan. Ang November 25 ay mahalaga dahil inaalala natin ang pagkamartir ng 3 kababaihan sa Dominican Republic, ang Mirabal Sisters. Wala silang korona pero matapang silang tumindig para hamunin ang nakaupo sa trono noon, isang diktador, si Presidente Trujillo. Sila ay lumaban pero sila ay hinaras, matinding torture, pambubugbog. Kaya hanggang namatay sina Patria, Minerva at Maria Teresa. At ito ay dahil sa kanilang pagtataguyod ng kanilang politikal na paninindigan. Karimari-marim ang kanilang kamatayan, subalit higit na matingkad ang kanilang kabayanihan at diwang palaban sa harap ng diktadura ni Trujillo. Karugtong ng kabayanihan ng magkakapatid na Mirabal, ang kabayanihan ng mga kababaihang Pilipino na tumindig sa kolonyal na paghahari at sa madilim na yugto ng batas militar sa ilalim ng diktadurang Marcos. At kung babalikan pa ang kasaysayan mula kay Gabriela Silang hanggang kay Liliosa Hilaw, Maria Lorena Barros at Rizalina Ilagan, makulay, maalab at masigasig ang kasaysayan ng paglaban ng kababaihan para maging sulo sa panahon ng lagim at karahasan. Sila ang halimbawa ng mga huwarang kababaihang nangahas na baguhin ang lipunan. Ilang dekada matapos ang pagbagsak ng diktadurang Marcos, nanatili ang hamon para sa kababaihan, para umalpas sa karahasan at tumindig para baguhin ang mga sosyo-ekonomikong kalagayan na siyang lumilikha ng vulnerabilidad at naglalapit sa kanila sa abuso. Sa pagunita ng IDVAO, nakakaalarma na walang signifikanteng pagbuti sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan. At ang malungkot pa, pagsahol pa nga sa ilang aspeto. Sa pinakahuling datos, 5 kababaihan ang ginagahasa kada araw at nasa 3 kababaihan naman ang nakakaranas ng pisikal na abuso kada oras. Ito po ay mga recorded lamang na kaso. Tumaas ng 64% ang mga biktima ng statutory rape at 42% naman sa mga batang biktima ng prostitusyon. Patunay ito na sa kabila ng paggamit ng kamay na bakal, magpapatuloy ang pang-aabuso at karahasan hanggat nananatili ang kaisipan at kulturang feudal patriarkal na pagturing sa kababaihan at ang pag-iral ng mga pampolitika at pang-ekonomiyang patakarang naglulugmok
sa kababaihan at mamamayan sa mas masahol na krisis. Mga halimbawa nito ang walang humpay na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng singil sa mga pangangailangan ng utilidad, nagpapatuloy ang kawalan ng disenteng trabaho na nagtutulak sa milyon-milyong kababaihan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Mr. Speaker, kapwa ko mga mambabatas, kung seryoso ang pamahalaan na tugunan ang pagwawakas sa karahasan sa kababaihan, dapat napokosan nito ang mga patakarang tutugon sa mga komprehensibong panawagan para sa batayang serbisyong panlipunan, para sa disenteng trabaho, para sa tunay na reforma sa lupa, at pagtatayo ng pambansang industriya. What we aim for is elimination of violence against women, not mere band-aid solutions and knee-jerk reactions to incidents of violence. Mr. Speaker, isang issue rin na nais kong bigyang pansin ang pagtugon sa pagdami ng bilang ng rape slay na ang tugon ng gobyerno ay muling pagbabalik o pagpapataas ng papel ng Philippine National Police doon sa kanilang war against drug. Muli, hindi kailanman magiging solusyon ang kamay na bakal sa karahasan dahil malalim at structural ang ugat ng mga abusong ito. Malinaw at malakas ang pagkondena ng Gabriela sa mga kasong ito ng abuso at karahasan, subalit malinaw din naming inirirehistro na kapag bumuelo muli ang madugong war on drugs sa ilalim ng PNP na nagdudulot ng pagpaslang, kasama at naisasama ang mga ina, mga kababaihang bata, mga bata, at ang pinakamasahol, pagkawasak ng mga pamilya. Sa pagunita ng International Day for the Elimination of Violence Against Women, naway sariwain natin ang kadakilaan at kabayanihan ng mga magkakapatid na Mirabal na tumindig laban sa pasismo, lalo na ngayon na kinakaharap ng kababaihang Pilipino ang mga kondisyong nagpapalala ng karahasan. Patuloy na magkakaroon ng kahulugan ang kanilang kamatayan hangga tayo ay nasa ilalim ng kadiliman at tayo ay hindi mangingimi dapat na sumuong at dalhin ang sulo na nangangahas humamon sa mga makapangyarihan. Ang mga martir na kababaihan kasama ng iba pa nating kababayang Pilipino ang naway maging maningning na tanglaw na nagpapatunay na ang lugar ng kababaihan ay sa pakikibaka hanggang sa ganap na tagumpay at pagbabago ng lipunan. Ang representasyong ito ay naninindigan sa kasabihang, the women's place is in the struggle. Magandang gabi po, Mr. Speaker, at maraming salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable De Jesus to the Committee on Rules for its appropriate action. The speech of the Honorable De Jesus will be referred to the Committee on Rules. Mr. Speaker, I now move that the gentleman from Party List Akbayan, the Honorable Representative Tam Villarin, be recognized to avail of the privilege hour. The Honorable Representative Tom Villarin is recognized to deliver his speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Leader. My esteemed colleagues, good afternoon. After the recently concluded ASEAN Summit, it is clear that an ever-growing need to harmonize our interests as a nation with our neighbors, to showcase our potential as a region, and to harness our strength in opening even more opportunities for growth and development, as well as people-to-people solidarity.
However, Mr. Speaker, beyond our shared economic interest, ASEAN leaders must steer the region's directions based on our shared values, values that are integral to the evolution of these countries, if not ASEAN itself. Such values include peace, justice, human rights, and democracy. But sadly, Mr. Speaker, the opposite is happening. Overall, there is a regional backslide in our commitments to such values. Populist appeals, the use of religion and ethnicity has been used to advance non-democratic strongman rule. There is increased surveillance of opposition parties, personalities, and likewise the scrutiny of human rights defenders. Overall, the rise of regional security threats and extremist violence has been noted. Mr. Speaker, it is for this reason that Akbayan finds it truly heartbreaking to see these values set aside in our regional engagement, somehow reflecting the waning commitment of member countries to said values. A case in point, Cambodia, whose leader, Prime Minister Samdech Tekno Hun-Sen, who has been in power since 1992, has been attacking the legitimate opposition, political opposition of Cambodia. Member of Parliament Kem Sokha, the president of the National Rescue Party of Cambodia, was put behind bars last September for trump-up charges, disregarding his parliamentary immunity and without fair trial. This is compounded by the fact that CNRP was dissolved by virtue of a law passed by the Hun-Sen-controlled Cambodian parliament and upheld recently by the Cambodian Supreme Court, which is also under the control of Hun-Sen, thereby rendering this regime practically unchecked, unopposed, and unchallenged. Now, Hun-Sen is closing down the organizations of human rights defenders in Cambodia, led by the Cambodian Center for Human Rights. These and all other acts, Mr. Speaker, has put the region in a situation wherein democracy is now really backsliding. But it must be noted that 26 years ago, the international community convened the Paris Peace Conference, pledging to support Cambodia's goal of building a genuine multi-party democracy after years of war and genocide, which left 1.8 million Cambodians killed. And to take note, Mr. Speaker, the Philippines is one of 19 countries who are signatories to these Paris Accords, which should have brought democracy to Cambodia. Now, as we are speaking, Mr. Speaker, members of the opposition, led by Mu Sukwa and other duly elected members of parliament, are now on the run because of the threat of arrest by Hun-Sen and his regime. A democratic Cambodia, that was our dream. But in the absence of any opposition, Cambodians are now forced to live a nightmare. At this point, Mr. Speaker, my dear colleagues, perhaps it is but right to remind ourselves about the essence of democracy and the value of dissent in any functioning democracy. The trust between us, elected members of Congress or Parliament, and to the people who lent us their power forms a sacrosanct
bond that is essential to any democracy. Therefore, just lately, Mr. Speaker, preventing a duly elected member of Congress from participating in matters of national import, matters that concern each and every citizen of this nation, is to deprive the same citizens represented by the member for the chance to be heard. Sa madaling salita, Mr. Speaker, mga kapwa ko kinatawan, sa pagsasantabi ng ating boses bilang mga kongresista, hindi lang boses ang naisantabi, kundi ang boses mismo ng mamamayang Pilipino na nagtiwala sa atin bilang kanilang mga representante. And in concerns of national interest, such as an impeachment proceeding, a process that is solely initiated by the House of Representatives by virtue of its being the repository of legislative power to indict, all avenues of deliberation must be exhausted. Deliberation requires debate. Debate requires opposition, and opposition assumes the right to participate, ang karapatang makilahok. And in a real functioning democracy, while the exercise of rights is voluntary, the respect for rights is mandatory. Bahala ka kung gusto mong gamitin ang iyong karapatan, pero hindi dapat isantabi, baliwalain o labagin ang iyong mga karapatan. Mr. Speaker, esteemed colleagues, not all of us can be right, but we all have rights. The right to be heard in a proceeding that is so crucial and essential to the performance of duties as elected representatives of the Filipino people, regardless whether or not we are members of a certain committee. Truly, there is no such thing as too much participation if the intent is to contribute to an outcome that best represents the interest of the people. The accountability for the outcome of any deliberation that begins with a committee does not end with the committee. The buck stops in the House, and on all of us. Each and every one of us is accountable to the people who have entrusted us their power, their future, and their voice. If we compare our situation, my situation, with what's happening in Cambodia, it could be said that we are truly worlds apart. Cambodia now is an extreme example of suppressing opposition and eliminating dissent in parliament. It can be considered a de facto one-party state, no different from undemocratic countries that have yet to fully appreciate the value of trust. Trust that goes both ways between the government and the people it seeks to serve. For people who appreciate that trust and trust people with the freedom they enjoy, real democracy is the dream. And the only way to stop any nightmares from happening is to keep the dream alive. Now, it is incumbent upon us, Mr. Speaker, to express solidarity with the Cambodian people, to express solidarity with Cambodia in their fight for democracy, in their fight to have that dream realized. 26 years ago, the Philippines stood behind Cambodia in its quest to have a real democracy. Now, let us not backslide and go back to such undemocratic ways led by now considered a dictator in Cambodia. And with that, Mr. Speaker, dear colleagues, we have to always express and assert such values, such intrinsic values of justice, human rights, and democracy wherever and in whatever forms that it is being deprived of us,
not just as legislators, not just as members of parliament, but as a citizen of this republic. With that, Mr. Speaker, maraming salamat at maraming salamat po sa kapwa kong mga mambabatas at kinatawan ng sambayanang Pilipino. Magandang gabi, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Villarin to the Committee on Rules for its appropriate action. There's a motion to refer the speech of the gentleman to the Committee on Rules. Any objection? The chair is none. Motion is approved. Mr. Speaker, I now move that the gentleman from Party List Act Teachers, the Honorable Representative Antonio L. Tino, be recognized to avail of the privilege hour. The Honorable Representative Antonio Tino, as Party List Act Teachers, is recognized to deliver his privilege speech. Maraming salamat, Mr. Speaker. Nung eleksyon at nung bago pa ang administrasyon, maraming naniniwala sa pangakong change is coming. Nung lumaon, naging change is here. Para sa mayorya ng mga Pilipino, sa mga dekada ng lubog sa hirap at malayong-malayo sa pagkain, kalusugan, tirahan, at iba pang batayang pangangailangan, naghudyat ang pangakong ito ng malaking pag-asa na magbabago sa wakas ang kanilang araw-araw na kalagayan. Dahil sa tiwala sa pangakong pagbabago, naluklok sa pwesta at umani ng malaking suporta ang nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na nagbansag sa sarili bilang activist at socialist daw. Dumaan ang isa't kalahating taon. Kumusta na ang pangakong change o pagbabago? Kung tatanungin ang milyong-milyong Pilipinong umasa, malabo nang magkatotoo na magkakaroon nga ng pagbabago sa ilalim ng Pangulong Duterte. Sumangguni man tayo sa mga survey o magtanong sa tabi-tabi, lalo na ang mga kababayan nating binibilang hanggang sa huling sentimo ang anumang maliit na sahod o walang sentimong mabilang dahil walang makuhang trabaho o pagkakakitaan. Paparami sa mga Pilipino na binawi na ang kanilang binigay na tiwala. Ayon sa SWS, Social Weather Station, dumami ang mga Pilipinong tinuturing ang sarili na mahirap o self-rated poverty. Naging kalahati o 50% ng respondents, representing 11.5 milyon na pamilya, mula sa 44% o 10 milyong pamilya noong 2016. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas noong Enero at naging 6.6% ng mga Pilipino ang walang trabaho. Wala pa rito ang unpaid family workers, underemployed at iba pa. Kaya naman mas mataas ang tansya ng SWS. Adult joblessness rate na 22.2% ngayong Hunyo o aabot sa 10.4 milyon na katao. Noong Hunyo ng taong ito ay inilabas ng administrasyon ang kanyang Philippine Development Plan 2017 to 2022. Isang dokumentong naglalahad ng mga plano ng Administrasyong Duterte kung paano nito di umano gagawing realidad ang pinangakong pagbabago. Dahil dito, di natin kailangan pang lumayo sa mismong mga salita ng administrasyon upang kumuha ng pruweba na wala itong balak maglatag ng daan tungo sa pagbabago na planuhin ang ekonomiya ng Pilipinas para sa kapakanan ng Pilipino. Malinaw sa PDP na mauunsyami ang pangakong pagbabago dahil luma at recycled na policy lamang ang nilatag at ang pinatutupad ng administrasyon. Walang pagtuwid sa mga sakit ng lipunan sa makatuwid. Mananatiling isang lipunan kung saan di masukat ang agwat ng mahirap sa mayaman, kung saan bansot at namamatay ang mga industriya, kaya't di masasagot ang mga pangangailangan ng mamamayan. Change is not coming. Isang pasada sa PDP at makikita agad ang mga fundamental na depekto ng mga polisiyang pang-ekonomiya ng administrasyon. Bagaman kinikilala ng PDP ang mga katangian ng pagkaatrasado ng ekonomiya, bansot na agrikultura, mahinang pag-unlad ng industriya, kawalan ng trabaho,
at stagnating kundi man dumadaustos na statistika o social indicators gaya ng mga nabanggit. Subalit ang mga nilatag na solusyon ay mga recycled na polisiya at programang itinuturo ng malayang pamilihan o free market na matagal nang napatunayang bigong lutasin ang kahirapan ng mamamayan at bigong paunlarin ng ekonomiya. Unang depekto ng PDP ay ayaw nitong itama ang malalang di pagkakapantay-pantay sa pag-aari at kita o asset and income inequalities na naglalayo sa milyong Pilipino sa makabuluhang partisipasyon sa ekonomiya. At ang mayor na dahilan ng pinakamatinding inequality sa ating bansa ay ang kawalan ng lupa. Pero sa kasamaang palad, walang tunay na reformang agraryo sa ilalim ng PDP. Walang planong ituwid ang malawakang kawalan ng lupa ng mayoryo at monopolyo sa lupa ng iilan. Tila lingid sa kaalaman ng administrasyon ang dekadang problemang ito na di nasolusyonan, sa halip ay pinalala pa ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP at extension nito, yung CARPER. Tama ang pagtukoy ng PDP sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura sa research and development, teknolohiya at mekanisasyon at post-harvest facilities. Tama rin ang pagdeklarang prioridad ang libreng irigasyon, pagbibigay ng access sa credit at insurance, at pagdugtong ng agrikultura sa industrial and service sectors. Subalit, ang makakabenepisyo lang sa mga reformang ito, kung mapatupad man, ay ang mga magsasakang nagmamay-ari at kumokontrol ng mga lupa, lalo na ang mga higanting Panginoong may lupa. Samantala, kaunti kundi man walang benepisyo ang makukuha ng milyong pesante at manggagawang bukid na walang sariling lupa. Bukod sa token mention sa land distribution at agrarian reform, ay hindi umabante ang administrasyon mula sa simpleng administrative implementation ng CARP at pagkumpleto sa backlogs nito. Ang pseudo land distribution sa ilalim ng bigong agrarian reform programs ng mga nakaraang rehimen ay lalo pang magre-rekonsentra at magkokonsolida ng lupa sa mga kamay ng Panginoong may lupa, agribusiness corporations at real estate developers. Tunay at libreng reformang agraryo lamang ang magre-resolba sa kahirapan sa kanayunan. Ngunit balabong mangyari ito sa ilalim ng administrasyon, lalo pat tinanggal na ang namumuno sana sa Department of Agrarian Reform patungo rito, si Kapaeng Mariano. Para naman sa mga manggagawa, higit pang pagpababa ng sahod at benepisyong tugon ng PDP. Baliktad sa mga pahayag ng Pangulo, prioridad ng administrasyon na palakasin pa ang two-tiered wage system na maghahatak sa basic floor wage pababa, habang voluntaryo lamang para sa employer na pataasin ito sa pamamagitan ng tinatawag na productivity tier. Lalo pang pababain ang kita ng mga manggagawa, na ang halaga ngayon kasama ng inflation ay sumadsad na mas mababa pa kaysa sa halaga nito noong 15 taon ng nakaraan. Sa halip na itaas ang sahod na isa sa pinakasusing hakbang upang gawin tayong tunay na inclusive ang kaunlaran at bigyang pakinabang ang milyong manggagawa, two-tiered wage system ang sagot ng Administrasyong Duterte. Tahimik rin ang PDP sa makabuluhang salary increase na matagal ng panawagan ng mga empleyado sa gobyerno. Sa halip na taas sweldo, ang ipatupad ng administrasyon ay pagtitipid sa pasweldo at benepisyo at sa pagpapatakbo ng mga ahensya sa pamamagitan ng right sizing o panibagong rationalization, malawakang tanggalan at dislokasyon maging ng mga regular at paglala ng kontraktualisasyon. Lalo pang palalawakin ng administrasyon ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap sa pamamagitan ng kanyang regressive tax reform program. Sa ilalim nito, bababa ang income tax ng mga mayayamang individual at middle income earners, pero tatama pa rin sa mayorya ng mga Pilipino na minimum wage earners o mas mababa pa ang panibagong mga buwis sa langis, sugar sweetened beverages at iba pang buwis sa ilalim ng train at ng mga susunod na tax reform packages ng administration. Ikalawang mayor na depekto ng PDP ay ang pagtanggi nitong maglatag ng mga polisiya tungo sa pambansang industrialisasyon. Pinasisinungalingan ng PDP ang malademagog at populista na postura ng Pangulo
Ang pambansang industrialisasyon ay ang paglatag ng mga pulisiya sa ekonomiya batay sa mga estratehikong tuguhin, ang pagtayo ng domestic industrial capacity o pagpapayabong ng kapasidad ng mga industriya ng bansa, natutugon sa mga pangangailangan ng bansa, nalilikha ng empleo at magtataas ng sahod at kita sa loob ng bansa. Pero ayon sa PDP, lalo pang palalakihin ang service sector ng bansa na makikita sa mga planong patabain pa ang mga kumpanyang BPO, business process outsourcing, hotel, casino, at iba pang nasa service sector, sa halip na paunlarin ang isang tunay na pambansang industriya. Tinataguyod pa rin ng kasalukuyang administrasyon ang gasgas na propaganda ng globalisasyon na ang tanging industriya na dapat paunlarin ay yung mga dinidikta ng pandaigdigang pamilihan na globally competitive. Ang kasinungalingan, ang market forces ay magpapasigla at magmomodernisa ng ekonomiya, magtutulak ng kaunlaran at dulutas sa kawalan ng trabaho at kahirapan. Hindi tinatanggap ng PDP na ang industrialisasyon ay lumilikha ng mga trabaho sa loob ng bansa, nagpapataas ng sahod, nagdudulot ng mas masiglang partisipasyon sa ekonomiya ng mas malawak na sektor ng mamamayan at nagpapaunlad sa siyensya at teknolohiya. Kaya sa halip na iplano ang ekonomiya batay sa pangangailangan ng bansa at mamamayan, pangunahin sa pagkain at serbisyo, sumusunod lang ang administrasyon sa mga dikta ng globalisasyon. Alinsunod dito ang planong amyenda sa konstitusyon para paluwagin ang restrictive foreign ownership provisions nito, ang reverse chacha sa pamamagitan ng amyenda sa Public Service Act, ang amyenda sa Retail Trade Liberalization Act at iba pa. Kaakibat sa mga diktang ito, ang mga panukalang pagaanin, paluwagin at pabilisin ang pagpapatakbo ng negosyo, streamlining ng business licensing and permits at iba pang mga proseso, streamlining sa importation, ease of doing business, at Regulatory Management System Act na magkaroon ng mas competitive and coherent regulatory environment. Ito ay sa halip na ilatag ang mahigpit na regulasyon ng pamahalaan upang siguruhin ang kilos ng mga kumpanya ay naaayon sa kapakanan ng mamamayan at naaayon sa mas malawak na development goals ng bansa. Tanga ng PDP ang market-driven approach na dati nang napatunayan na nagtutulak sa Pilipinas at sa mga Pilipino producer sa maliitan o low value-added activities na nagdudulot sa pagsosolo at pagkamal ng mga dayuhan at lokal na higanteng producer ng mas higit na bentahe sa ating likas yaman at lakas pagawa. Ikatlong depekto ay ang pagpapaubaya sa mga serbisyong panlipunan at pampublikong utility sa pribadong sektor na alam naman natin ay tanging tubo ang layunin. Higit pang pinalalayo ang mga mahahalagang serbisyo at utility sa mayorya ng mga Pilipino. Pinagpapatuloy nito ang kriminal na kapabayaan ng gobyerno na siguruhing mura kung hindi man libre ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan upang mabuhay ng disente. Sa ilalim ng PDP, lalong lalala ang privatisasyon sa edukasyon, kalusugan, pabahay, tubig, kuryente at transportasyon. Sa halip na pangunahing serbisyo ay nagiging kalakal, negosyo at gatasan ng tubo ang mga ito. Ayon sa kumpas ng planong ito ng administrasyon na inilatag sa kanyang PDP, ipinasa ng Kongresong ito ang tinuringang Universal Health Care Bill, amyenda sa definisyon ng public utilities upang tanggalin ang limitasyon sa dayuhang pamumuhunan at national ID system, mga eskemang PPP sa sektor ng edukasyon, kalusugan, housing at iba pa. Build na nasa balangkas ng mas malawak na partisipasyon ng pribadong sektor sa pagpapatayo at operasyon ng mga pampublikong infrastruktura. Bago pa man nilabas ang PDP, unti-unting hinuhubaran ng Administrasyong Duterte ang sarili bilang tagapagbandera ng higit pang di pagkakapantay-pantay ng globalisasyon at pambansang kalugbukan sa halip na pambansang industrialisasyon. Nababasa sa kanyang mga pulisiya at legislative agenda na hindi siya activist o socialist president. Malinaw sa PDP na ang tulak ng policy and legislative agenda ng administrasyon ay tulak ng market forces at neoliberalismo. Kasama dito ang pagtanggal sa mga progresibong opisyal at agarang pagbaliktad sa mga progresibong reformang nasimulan. Kaakibat rin ang tuluyang pagsara sa usapang pangkapayapaan at pagtalikod
sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na dapat sanang maglalatag ng tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at mga konkretong solusyon sa kahirapan at sa ugat ng armadong tunggalian. Idagdag pa rito ang papatinding pasismo, ang crackdown, red baiting laban sa mga personalidad at organisasyong lumalaban para sa tunay na pagbabago at bantang revolutionary government kuno at konsentrasyon ng kapangyarihan kay Duterte at sa iilan sa ilalim niya. Sa gitna ng lahat na ito, di masisisi ang mga Pilipino na ngayon naniniwalang drawing lang ang pinangako ng Pangulo. Kung gusto talaga niyang bumalik ang tiwalang ito, walang ibang paraan, kundi iwasto ng Pangulong Duterte ang kanyang mga polisiya at legislative agenda at iayon ito sa kapakanan ng mamamayan. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Tinio to the Committee on Rules for its appropriate action. The Majority Leader has moved that the speech of the Honorable Tinio will be referred to the Committee on Rules for appropriate action. Mr. Speaker, I now move that the gentleman from Party List Anak Pawis, the Honorable Representative Ariel Casilao, be recognized to avail of the privileged hour. The Honorable Representative Ariel Casilao is recognized to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, mga kasamang mambabatas, mainit na pagbati ng kapayapaan ang pinapabot ng kinatawang ito. Ang kinatawang ito ay nasa lungsod ng Davao kasama ng House Committee on Agrarian Reform para sa public hearing sa epekto ng Agribusiness Venture Arrangements o AVAS noong November 23, 24 sa mga agrarian reform beneficiaries. Isang araw bago ang aming pag-uwi, Nobyembre 25, si Ginoong Maranan ay walang awang binaril malapit sa kanilang tahanan habang pabili ng kanilang magiging hapunan sa DDF Village, Mandug Road, Barangay Mandug, Buhangin, Davao City. Ng mga di pa nakikilalang mga armadong salarin. Ayon sa report mula sa Karapatan Southern Mindanao Region, mga pinaghihinalaang membro ng 16th Infantry Battalion, Philippine Army ang salarin sa pagpaslang. Honorable Speaker, mga kasamang mambabatas, mariing kinukundina ng kinatawang ito ang political killing o pagpaslang kay Ginoong Apolonio o Tatay Totoy Maranan, 64 na taong gulang, ama at coordinator ng Anak Pawis Party List sa Davao City. Si Tatay Totoy ay aktibong kampanyador ng Anak Pawis Party List noong panahon ng 2016 national election. Si Ginoong Maranan o si Tatay Totoy ay ika-54 na biktima ng political killings sa Southern Mindanao Region at pang-78 sa loob ng pagkatungkulan ni Pangulong Duterte. Malinaw ang mensahe ng pagpaslang ito, Ginoong Speaker, upang maghasik ng takot at sindakin ang mga nakikibakang mamamayan para manahimik na lamang. Nitong nakaraang linggo, formal nang inanunsyo ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa ilalim ni Secretary Jesus Dureza ang utos ni Pangulong Duterte na tapusin na ang pakikipag-usap sa National Democratic Front of the Philippines. Ang Presidential Proclamation number 360 ang nagbigay tuldok sa peace talk sa pagitan ng GRP at ng NDFP. Kasabay ng proklamasyong ito, nagpahiwatig ang Pangulo na itulak ang paghuli sa mga NDF consultants at pagbabanta na ipapahuli ang mga tinagurian nitong mga legal fronts ng NDFP.
Dagdag dito, naging go signal ang pahayag ni Pangulong Duterte upang mag-deploy ng mga karagdagang puwersa ng AFP, partikular sa mga rehiyon sa isla ng Mindanao. Sa kasalukuyang tala, 4 na batalyon ang bago lamang na na-deploy sa 2 magkatabing rehiyon, Southern Mindanao Region at ang Caraga Region, para tugisin at ubusin ang mga miyembro ng New People's Army o NPA. Batay sa pahayag ng bagong AFP chief, sa taong 2018 di umano ay matatalo na nila at mabubura sa Pilipinas ang puwersa ng mga NPA. Ginoong Speaker, before pa man nagkaroon ng deklarasyon si Pangulong Duterte, bago pa man napirmahan ang Proclamation 360, ang crackdown sa mga progresibong organisasyon at ang mga kritiko ng kanyang rehimen ay nakaranas na ng panggigipit, gawa-gawang kaso, abduction, enforced disappearances at politikang pamamaslang. Kahapon, natanggap ng kinatawang ito ang balita na mahigit 2,000 mga kabataang lumad na naman mula sa Surigao del Sur ang nagbakwit dahil sa papatinding operasyong militar. Si Ginoong Maranan, Mr. Speaker, ay isa sa mga naging casualty ng PP 360 at crackdown sa mga legal na masang organisasyon. Sa katunayan, nasa 78 ang biktima sa kasalukuyang administrasyon. Honorable Speaker at mga kapwa mambabatas, ang Presidential Proclamation 360 ni Pangulong Duterte ay di lamang pagtalikod sa napagkasunduang mga dokumento hinggil sa proteksyon ng mga NDF consultants, gayon din ang malayong inabot na ng mga serye ng mga meeting, formal, di-formal, reciprocal working committee meetings, reciprocal working groups, upang talakayin, pagkasunduan ang mga mahalagang usapin sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Ang CASER ang pinakasentral na item sa peace talks na tumatalakay sa ugat ng dekada ng nagaganap na armadong tunggalian sa ating bansa. Kabilang na dito ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Honorable Speaker, hindi sagot ang all-out war at militaristang solusyon dahil ang suliraning ito ay nakaugat sa historical na panawagan ng mga magsasaka simula pa ng panahon ng Rebolusyong 1896, na kung saan malaking bahagi na namobilisa ng katipunan ay pawang mga mahihirap na magsasaka. Habang ang ugat ng armadong tunggalian ay hindi lapat na natutugunan, magpapatuloy ang rebelyon, lalo na sa hanay ng mahihirap na masang magsasaka sa kanayunan. Kung kaya malinaw ang tindig ng kinatawang ito, Mr. Speaker, at ng buong bloke ng Makabayan, napatunayan na sa kasaysayan ng ating bansa. Ganito din ang mga rason o mga kadahilanan na ipinataw ng dating diktador na si Ferdinand Marcos ang martial law. Ano ang naging kahinatnan ng katulad na diktador na si Marcos? Ginamit na rin ito na dahilan ng nakaraang rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo. Ano ang naging kahinatnan nito? Ang pagtaas ng bilang ng mga paglabag sa karapatang pantao, mga iligal na pag-aresto, pagdukot at pagpatay ang nagmarka sa mga ganitong pulisiya ng anumang rehimen. Pero mga kasamahan kong mambabatas, Mr. Speaker, haharapin ito
ng mamamayan ng matinding paglaban. Haharapin din ito ng patitindi ng mga armadong tunggalian sa kanayunan. Kaya Mr. Speaker, mahigpit na panawagan ng kinatawang ito, katarungan para kay Apolonio Maranan, ituloy ang usapang pangkapayapaan, resolbahin ang ugat ng armadong tunggalian. Magandang gabi, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Casilaw to the Committee on Rules for its appropriate action. The Majority Leader moved that the speech of the Honorable Ariel Casilaw be referred to the Rules Committee for appropriate action. Mr. Speaker, I now move that the lady from the party list, Gabriela, the Honorable Representative Arlene Brosas, be recognized to avail of the privilege hour. The Honorable Representative Arlene Brosas, party list Gabriela, is recognized to deliver her privilege speech. Yes, magandang gabi po, Mr. Speaker, mga kapwa kinatawan na narito pa. Ipinasa ng kapulungang ito ang pinakamalaking budget na naitala sa kasaysayan ng bansa. Sa proposed 2018 national budget, 1.097 trillion ng 3.7 trillion ay nakalaan sa proyektong pang-infrastruktura. Build, build, build ang tawag ng administrasyon sa budget na ito na naglalayong isulong ang inaambisyong golden era of infrastructure. Gumawa, 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 magtayo, magtayo, magtayo ng mga daan, ng mga tulay, ng mga riles, ng mga paliparan. Ngunit sa bawat paggawa ay may kakabit na pagsira. Pagsira at pagwasak sa mga bahay, kabuhayan, mga buhay. Ang casualty ay mga maralita. Maralita ang maisasantabi sa tinatawag na pag-unlad. Noong tanungin ng DBM Secretary Jokno kung ano ang plano ng Administrasyong Duterte sa mga komunidad na tatamaan ng mga proyekto ng BBB, walang pag-aatubiling sinabi nito na may nakalaang pondo para sa pagbibigay ng pera para sa mga ito upang umalis. Ayon sa Secretary, lilinisin ang mga komunidad. Animoy mga dumi na pagmasakit na sa mata ay basta-basta na lamang wawalisin. 48 billion ang budget para sa right-of-way acquisition. Mapupuntang pangbayad sa mga landowners at hasyenderos na madadaanan ng mga proyekto. Mga landowners na siguradong kikita sa pagtaas ng value ng lupain at mga maralitang haharap sa demolisyon at dislokasyon. Kung susiriin ang 2018 budget, mahinuha ang pagtingin ng gobyerno sa pabahay para sa mga maralita. Sa kabuuan, 70.20% ang ibinaba ng budget para sa mga key shelter agencies. Ang National Housing Authority ay nakatanggap ng 82.82% na pagtapyas sa budget. Malakas na indikasyon ng pagpapabaya sa sitwasyon ng pabahay ang di man lang umabot sa 1% ng total budget, ang budget para sa pabahay. Ayon sa pag-aaral, 3,125 na bahay lamang ang kayang itayo ng 624.88 million na housing budget. Sa kasalukuyan na may 5.6 million na housing backlog. Kung seryoso ang gobyerno sa pagresolba sa kakulangan sa maayos na pabahay, kailangan lamang maglaan ng 262 billion para sa pabahay sa loob ng 10 taon. Paniguradong mababawasan ang problema sa malawak na kawalan ng tirahan. Ito ay kung hindi madadagdag ang bilang ng mga walang bahay sa bansa taon-taon. Sa BBB projects, inaasahan na mas lolobo pa ang 5.6 million housing backlog ng bansa. Hindi pa nga nagtatapos ang 2017 ay tuloy-tuloy na ang serye ng mga demolisyon. Isa dito ay ang nangyari sa Manggahan Floodway sa Pasig. Originally, ang lupa ay public land at noong 2006, nagsantabi ang pamahalaan ng 20 parsela ng lupa para sa mga residente. Kalaunan ay minadali
ang pagdeklara sa lugar na danger zone ngunit sa area lamang ng Pasig City at hindi sa side ng Cainta at Taytay. Ayon sa Pasig City Government, danger zone ang lugar, mapanganib. Lantaran ng pandarhas at pananakit ng mga chocolate boys ng Pasig City sa mga residente. Marami ang dinampot at ikinulong, ilan sa mga ito ay menor de edad, naging marahas ang pagpapalayas sa mga ina at sa mga anak nito, sa mga menor de edad at sa mga sanggol. At hanggang sa ngayon, sa kanilang mga kubol, sa gilid ng daan, ay patuloy na dinadahas ng sistema at ng gobyerno. Naging marahas ang demolisyon, subalit hindi nga ba marahas ang pagpapalayas at pagwasak sa isang tahanan? Hindi nga ba karahasang matatawag ang pagwasak sa istrukturang 2 dekada mong ipinundar at pinagtrabahuan? Itong karahasang ito ay nagkukubli sa sinasabi na isang danger zone ang lugar at kailangang ilipat sa mas ligtas na pook. May ligtas na paglilipat nga ba sa pagwawasak ng bahay, ng buhay at ng kabuhayan? Ang pagdeklara ng isang lugar bilang danger zone ay susi para sa demolisyon. May pag-aaral na halos lahat ng deklaradong danger zones sa bansa ay mga lugar kung saan may naninirahang mga maralita. Danger zones din naman ang kinatatayuan ng mga mamahaling subdivision sa taas ng West Valley Fault. Ngunit hindi natin nakikita na pinakikialaman sila ng gobyerno at sa pilitang pinapalipat sa mas ligtas na lugar. Kapuna-puna din na ang nais paglipatan sa mga na-display sa floodway ay sa Kalawan, Laguna o sa Tanay, Rizal. Ang paglipat sa mga lugar na ito ay pagpatay sa kinabubuhay ng mga residente ng Manggahan. Malayo sa pinagkukuhanan ng kita sa araw-araw, walang linya ng kuryente, walang linya ng tubig, at may mga units na hindi pa handang tirahan. Ililipat sila mula sa isang sinasabing danger zone ng gobyerno papunta sa isang malinaw na mas mapanganib na lugar. Mahigit sa 1 buwan na ang mga na-demolish na residente na nakaabang sa Menjola na mapansin man lang ng Pangulo upang maiparating ang kanilang kalagayan. Subalit kung ang pagbabasehan ay ang ipinasang budget ng kapulungang ito, kagaya ng budget para sa pabahay, wala pa sa 1% ang tsansa na sila ay mapansin. Ngayon, habang ginugunita ang International Day on the Elimination of Violence Against Women, ang walang habas na pagdemolish ng kabahayan ng mga kababaihan, ang pagkulong ng ilang lumaban upang hindi mawalan ng tahanan, ang ilang mga nanay, kapatid, mga babaeng nagpamalas ng tapang upang ipaglaban ang karapatan, ay patuloy na nananawagan ng katarungang panlipunan at pangmatagalang kapayapaan na makakamit sa pagtugon sa pinakabatayang karapatang pantao tulad ng malinis at naiinom na tubig, pagkain sa hapag, ligtas na tulugan, tahanan, batayang kalusugan at edukasyon. Pagtugon sa batayang pangangailangan ng ordinaryong mamamayan. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Brosas to the Committee on Rules for its appropriate action. There's a motion to refer the speech to the Committee on Rules for appropriate action. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Speaker, I move that we terminate the privilege hour. There's a motion to terminate the privilege hour. Hearing none. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Speaker, I move that we proceed with the additional reference of business and request that the Secretary General be directed to read the titles of the resolutions on first reading, as well as on first reading, Mr. Speaker. The Secretary General is directed to read the additional reference of business resolutions. Please proceed.
Additional reference of business resolutions, House Resolution 1480, resolution directing the House Committee on Public Works and Highways to conduct a review on the implementation of road projects, Representative Maporo Khalid. To the Committee on Rules. House Resolution 1481, calling on the House Committee on Human Rights to conduct an investigation on the recent use of a long-range audio device against protesters, Representative Rosas, Zarate, Tino, Castro, and Ilago. To the Committee on Rules. House Resolution number 1482, urging the House Committee on Labor and Employment and House Committees on Banks and Financial Intermediaries to conduct a full congressional inquiry into all aspects of operations of the Social Security System, Representative Mendoza. To the Committee on Rules. Majority House Leader. Resolution 1483, expressing the profound sympathy and sincere condolences of the House on the untimely demise of Honorable Tobias C. Enverga Jr., Senator, State of Canada, Representatives Barsaga, Enverga, and several others. To the Committee on Rules. House Resolution 1484, establishing the Disaster Relief Fund, Representatives Alvarez, Pareñas, Ermita Buhayan, and Espino. To the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, with the leave of the House, I move that we adopt House Resolution number. I hope that we consider House Resolution number 1484. For this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the resolution, Mr. Speaker. The Secretary General is directed to read the title of the resolution. House Resolution 1484, resolution establishing the Disaster Relief Fund of the House of Representatives to ensure immediate financial support for emergency relief operations in disaster-stricken areas. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we adopt House Resolution number 1484. Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we adjourn session until tomorrow, Tuesday, November 28, 2017 at 4 o'clock in the afternoon. Session adjourned until tomorrow at 4 o'clock in the afternoon. Very good. Dito? Oo, kala ko sa